Ang simbahan ay namamatay sa harap ng ating mga mata. Naramdaman mo na ba ito? Ang kawalan ng laman sa mga upuan, ang lamig sa mga puso, ang salita ay binaluktot. Hindi nag-iisa. Libu-libong mananampalataya na tulad mo ang nababagabag, nakikita ang kanilang mga komunidad na lumalayo sa katotohanan ng Biblia. Para bang ang mismong pundasyon ng ating pananampalataya ay gumuho? Pero paano kung sabihin kong may pag-asa? Na maaari nating baligtarin ang agos ng apostasya na nagbabantang lamunin ang ating mga simbahan. Sa video na ito, ibubunyag ko ang mga nakababahala na palatandaan ng pag-anod na ito, ilantad ang mga nakatagong dahilan nito, at higit sa lahat, ipapakita ko sa iyo kung paano ka magiging tagapag-ingat ng pananampalataya sa mahihirap na panahong ito. Ihanda ang iyong sarili para sa isang makabuluhang paglalakbay sa pamamagitan ng banal na kasulatan at ang kasalukuyang katotohanan ng simbahan. Hindi mo na makikita ang iyong kongregasyon sa parehong paraan. At sa huli, ikaw ay magiging kasangkapan upang gumawa ng isang pagkakaiba. Suriin natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng apostasya. Hindi lang natin pinag-uusapan ang tungkol sa isang taong huminto sa pagsisimba sa loob ng ilang linggo o kung sino ang may pag-aalinlangan paminsan-minsan. Ang apostasya ay isang bagay na mas seryoso at mapanganib. Isipin ang isang malaking, madahong puno. Malalim ang kanyang mga ugat, matitibay ang kanyang mga sanga, at tila hindi natitinag. Ngayon, isipin ang parehong puno na pinutol sa lupa, mga ugat at lahat. Ito ang nagagawa ng apostasya sa pananampalataya ng isang tao. Ito ay hindi lamang isang maliit na pagbabago o isang pansamantalang paglihis. Ito ay isang kabuuan at sadyang pag-abandona sa kung ano ang dating pinaniniwalaan na totoo. Sa Biblia nakikita natin ang malinaw na mga babala tungkol sa panganib na ito. Si Paul, na sumusulat sa mga taga-Tesalonika, ay nagbabala tungkol sa isang malaking pag-alis mula sa pananampalataya na mauuna sa pagbabalik ni Kristo. Hindi niya pinag-uusapan ang tungkol sa mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan, ngunit tungkol sa mga taong minsang niyakap ito, at pagkatapos ay ganap na tinanggihan. Ngunit bakit ito nangyayari? Paano kayang tumalikod sa kanya ang isang taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Ito ay isang proseso na karaniwang nagsisimula ng banayad. Maliit na konsesyon dito at doon, isang tanong dito, isang hindi nalutas na pagdududa doon. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na bitak na ito sa pananampalataya ay maaaring maging malalaking bitak. Hindi nakakatulong ang mundong ginagalawan natin. Palagi tayong binubugbog ng mga mensaheng sumasalungat sa mga katotohanan ng Biblia. Sinasabi sa atin ng kultura na ang katotohanan ay relatibo, na ang bawat isa ay may sariling bersyon ng tama at mali. At kapag ang mga ideyang ito ay nagsimulang pumasok sa simbahan, ang lupa ay nagiging mataba para sa apostasya. Isipin kung ilang beses mo nang narinig ang isang tao na nagsabing, "Bueno, gumana yan noong panahon ng Biblia, ngunit iba na ngayon." O, walang pakialam ang Diyos sa bagay na ito. Ang mga ito ay maaaring mukhang hindi nakakapinsalang mga pahayag, ngunit ito ang mga unang hakbang patungo sa pagtalikod sa pananampalataya. Ang apostasya ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay isang unti-unting proseso ng pagguho ng katotohanan. Nagsisimula ito sa maliliit na kompromiso, maliliit na konsesyon sa kultura sa paligid natin. Maaaring mas madaling hindi banggitin ang ilang bahagi ng Biblia na hindi popular. O marahil ay sinimulan nating muling bigyang kahulugan ang mga malinaw na sipi upang mas maging angkop sa ating pananaw sa mundo. Ngunit narito ang tunay na panganib, habang lumalayo tayo sa katotohanan ng Biblia, nagiging mas madali itong magpatuloy sa landas na ito. Parang bumababa sa madulas na burol. Sa una, sa tingin mo ay maaari kang huminto anumang sandali, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto mo na ikaw ay bumaba ng napakabilis at hindi ka na makakapit. Ang apostasya ay mayroon ding domino effect. Kapag ang mga maimpluwensyang pinuno o miyembro ng simbahan ay nagsimulang lumihis sa katotohanan, ang iba ay hinihikayat na sumunod. Kung kinukwestiyon ito ni ganito at ganyan, na sobrang iginagalang, siguro ako rin, iniisip ng marami. Ngunit narito ang mahirap na katotohanan, ang apostasya ay hindi lamang isang pagkakamali o isang yugto. Ito ay isang sinadya at mulat na pagtanggi sa katotohanan ng Diyos. Sinasabi nito, alam ko kung ano ang itinuturo ng Biblia, ngunit pinipili kong huwag paniwalaan ito. Ito ay pagpapalit ng walang hanggang katotohanan ng Diyos para sa lumilipas na mga pilosopiya ng mundo.
At ang mga kahihinatnan ay nagwawasak. Hindi lamang para sa individual, kundi para sa buong komunidad ng pananampalataya. Ang simbahan na nag-iiwan sa mga pangunahing katotohanan ng Ebanghelyo ay hindi na nagiging asin at liwanag sa mundo. Sa halip na baguhin ang kultura, ito ay nilalamon nito. Isipin ang mga simbahang alam mo. Ilan sa kanila ang nangaral pa rin ng Biblia ng lubusan at walang kompromiso. Ilan pa rin ang nagsasalita tungkol sa kasalanan, pagsisisi at pangangailangan para sa kaligtasan. Marami ang nag-opt para sa mas kasiyasya, mas positibong na mga mensahe, pag-iwas sa mga paksang maaaring makasakit o makakaramdam ng hindi komportable sa mga tao. Ngunit narito ang problema, ang Ebanghelyo na walang krus, walang pagsisisi, hindi nangangailangan ng pagbabago, ay hindi Ebanghelyo ni Jesucristo. Ito ay isang pekeng, isang imitasyon na maaaring mukhang kaakit-akit, ngunit walang kapangyarihang makatipid. Ang apostasya ay nagpapakita rin ng sarili sa kung paano natin tinatrato ang otoridad ng Biblia. Itinuturing ng marami sa ngayon ang kasulatan bilang isang iminungkahing gabay, hindi bilang ang hindi nagkakamali na salita ng Diyos. Iyon ay para sa oras na iyon, sabi ng ilan. O, kailangan nating muling bigyang kahulugan ito sa liwanag ng modernong kultura. Ngunit kapag sinimulan nating piliin kung aling mga bahagi ng Biblia ang gusto nating sundin at kung alin ang gusto nating baliwalain, tayo ay nasa napakadelikadong lugar. Tandaan, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi siya yuyuko sa kultura o popular na mga opinyon. Siya ay nakatayong matatag, isang bato sa gitna ng nagbabagong buhangin ng mga filosofiya ng tao. Ang isa pang nakababahala na tanda ng apostasya ay ang lumalagong pagtanggap sa mga gawain at paniniwala na malinaw na salungat sa kasulatan. Ang mga simbahan na dating itinaguyod ang kabanalan ng kasal ay pinagpapala ngayon ang mga pagsasama na tinatawag ng Biblia na makasalanan. Ang mga pangunahing doktrina tulad ng kabanalan ni Kristo, pagkabuhay na mag-uli ng katawan, at kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ay pinagdududahan o inabandona. Madaling tingnan ang lahat ng ito at masiraan ng loob. Ngunit tandaan, laging iniingatan ng Diyos ang isang tapat na nalalabi. Sa bawat panahon, kahit na sa pinakamadilim na sandali ng kasaysayan ng simbahan, may mga taong naninindigan ng matatag sa katotohanan. At dito ka papasok. Ikaw, na nanonood ng video na ito, na nagmamalasakit sa mga isyong ito, ay tinawag na maging tagapag-alaga ng pananampalataya. Hindi isang mapagmataas o mapanghusgang tagapag-alaga, ngunit isang taong nagmamahal sa katotohanan ng Diyos at handang ipagtanggol ito ng may pagmamahal at biyaya. Paano natin malalabanan ang apostasya? Una, kailangan nating mag-ugat sa salita. Hindi sapat na basahin ang Biblia ng mababaw. Kailangan natin itong pag-aralan, pagnilayan, hayaang baguhin nito ang ating isip at puso. Kung mas alam natin ang katotohanan, mas madaling makilala ang mga peke. Pangalawa, kailangan nating maging kaisa ng iba pang tapat na mananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi idinisenyo upang mamuhay ng hiwalay. Kailangan natin ang isa't isa na palakasin ang loob natin, itama tayo kung kinakailangan, at palakasin tayo sa mahihirap na panahon. Pangatlo, kailangan nating maging mapagmatsyag. Ang apostasya ay madalas na nagsisimula ng banayad. Kailangan nating maging matulungin sa maliliit na konsesyon, maliliit na paglihis sa katotohanan. Mas madaling itama ang isang maliit na paglihis sa simula kaysa subukang baliktarin ang isang malaking paglihis sa ibang pagkakataon. Ika-4, kailangan nating maging handa na sabihin ang katotohanan, kahit na hindi ito sikat. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging bastos o agresibo, bagkus ay sapat na pagmamahal sa mga tao upang ibahagi sa kanila ang katotohanan ng Diyos, kahit na hindi ito komportable. Sa wakas, kailangan nating manalangin. Manalangin para sa pag-unawa, manalangin para sa lakas ng loob, manalangin para sa ating simbahan, at para sa mga nahuhulog sa pananampalataya. Ang labanan laban sa apostasya ay hindi lamang intelektual o kultural, ito ay espiritual. At ang pinakamakapangyarihang sandata natin ay espiritual. Ang apostasya ay totoo, at ito ay isang malubhang panganib sa simbahan ngayon. Ngunit hindi tayo dapat matakot. Ang parehong Diyos na nagligtas sa kanyang mga tao sa loob ng maraming siglo ay nananatiling may kontrol. Tinatawag niya tayong maging tapat, manindigan ng matatag sa katotohanan, maging liwanag sa lalong madilim na mundo. Handa ka na bang harapin ang hamon na ito? Handa ka bang manindigan para sa katotohanan, kahit na mahirap?
Nasasayo ang desisyon. Ngunit tandaan, ang nakataya ay hindi lamang ang iyong personal na pananampalataya, kundi ang kinabukasan ng simbahan at ang pagsaksi ng ebanghelyo sa mga susunod na henerasyon. Maaaring dumarami ang apostasya, ngunit nananatili ang katotohanan ng Diyos. At sa kanyang tulong, maaari tayong manindigan ng matatag, pinapanatili ang pananampalataya na minsang naibigay sa mga banal. Ito ay hindi isang madaling gawain, ngunit ito ay isang marangal at mahalagang misyon. At ikaw na nanonood, ay may mahalagang papel na dapat gampanan sa labang ito para sa katotohanan. Ang mga palatandaan ng modernong apostasya ay nasa lahat ng dako, kadalasan ay banayad, ngunit hindi maikakailang naroroon. Sumisid tayo ng mas malalim sa mahalagang paksang ito upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa ating paligid at sa sarili nating mga komunidad ng pananampalataya. Una, pag-usapan natin ang pagbabanto ng otoridad sa Biblia. May panahon na ang Biblia ay itinuturing na huling salita sa mga bagay ng pananampalataya at gawain sa mga simbahan. Ngayon, sa maraming lugar, ito ay ibinaba sa isang boses lamang sa marami. Nakikita natin ito kapag ang mga mangangaral ay nagsasabi ng mga bagay tulad ng, bueno, ang Biblia ay nagsasabi na, ngunit kailangan nating maunawaan ang kultural na konteksto o iyon ay para noon, hindi ngayon. Ang pamangaraang ito ay maaaring mukhang intelektual na sopistikado, ngunit ito ay talagang isang mapanganib na pag-alis mula sa katotohanan. Kapag sinimulan nating piliin kung aling mga bahagi ng Biblia ang gusto nating sundin, at kung alin ang gusto nating baliwalain, mahalagang inilalagay natin ang ating sarili sa itaas ng Diyos, nagpapasya kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Pag-isipan ito, kung ang Biblia ay hindi lubos na mapagkakatiwalaan, ano ang ating mapagkakatiwalaan? Kung maaari nating itapon ang mga bahagi nito, dahil hindi ito akma sa ating modernong pananaw sa mundo, ano ang pumipigil sa atin na itapon ang kabuuan? Ito ay isang madulas na dalisdis na direktang humahantong sa apostasya. Ang isa pang nakababahala na tanda ay ang paglago ng mga doktrina na direktang sumasalungat sa kasulatan. Nakikita natin ang mga simbahan na nagpapatibay ng mga posisyon sa mga usaping moral na malinaw na salungat sa turo ng Biblia. Halimbawa, pinagpapala ngayon ng ilang denominasyon ang mga unyon na tinatawag ng Biblia na makasalanan. Itinatanggi ng iba ang katotohanan ng impyerno o ang pangangailangan para sa pagsisisi. Ang mga ito ay hindi maliit na pagkakaiba ng interpretasyon. Ito ang mga pangunahing pagbabago na nagbabago sa mismong kalikasan ng Ebanghelyo. Kapag ang isang simbahan ay nagsimulang magturo na ang kasalanan ay hindi tunay na kasalanan o na mayroong maraming mga paraan sa Diyos bukod kay Jesus, ito ay tumigil sa pagiging isang Kristiyanong simbahan sa biblikal na kahulugan. Ngunit marahil ang pinaka-nakababahala na palatandaan ay ang pagbabago sa pokus ng mga mensaheng ipinangaral sa maraming simbahan. May panahon na maaari kang pumasok sa halos anumang simbahan at marinig ang tungkol sa krus ni Kristo, kasalanan, pagsisisi, at kaligtasan. Ngayon, sa maraming lugar, ang mga pangunahing katotohanan ito ay napalitan ng mga mensahe ng tulong sa sarili, kasaganaan at positibo. Huwag kang magkamali, walang masama sa pag-uusap tungkol sa kung paano mamuhay ng mas mabuting buhay o kung paano tayo gustong pagpalain ng Diyos. Ngunit kapag ang mga mensaheng ito ang naging pangunahing focus, na pinapalitan ang mga pangunahing katotohanan ng Ebanghelyo, mayroon tayong malubhang problema. Isipin na pumasok sa isang simbahan, at hindi kailanman naririnig ang tungkol sa pangangailangan ng pagsisisi. O linggo-linggo nang hindi hinahamon tungkol sa mga bahagi ng kasalanan sa iyong buhay. Ito ay maaaring makapagpasaya sa iyo ng ilang sandali, ngunit hindi ito ang Ebanghelyo. Hindi ang mensahe ang nagpapabago ng buhay at nagliligtas ng mga kaluluwa. Ang modernong apostasya ay nagpapakita rin ng sarili sa paraan ng maraming simbahan na umaangkop sa kultura sa halip na hamunin ito. Tinawag tayo ni Jesus na maging asin at liwanag sa mundo, upang maging iba. Ngunit maraming mga simbahan ngayon ang tila mas nababahala sa pagiging may kaugnayan at pagtanggap kaysa sa pagiging tapat sa katotohanan ng Biblia. Nakikita natin ito sa paraan ng pagharap ng ilang simbahan sa mga kontrobersyal na issue. Sa halip na malinaw na iharap ang itinuturo ng Biblia, kahit na ito ay hindi popular, marami ang pinipili na umupo sa bakod o tanggapin ang posisyon na katanggap-tanggap sa kultura. Ito ay maaaring mukhang matalino mula sa isang pananaw sa marketing, ngunit ito ay isang pagtataksil sa pagtawag ng simbahan na maging haligi,
at tanggulan ng katotohanan. Ang isa pang nakababahala na palatandaan ay ang pagbaba ng diin sa personal na kabanalan. Tinatawag tayo ng Biblia na maging banal gaya ng Diyos na banal. Ngunit sa maraming simbahan ngayon, bihira nating marinig ang tungkol sa pangangailangang mamuhay ng isang buhay na nakalaan para sa Diyos. Sa halip, ang mensahe ay madalas, mahal ka ng Diyos bilang ikaw, hindi mo kailangang baguhin ang anuman. Muli, mayroong isang bahagyang katotohanan dito. Tunay na mahal tayo ng Diyos kung ano tayo. Pero mahal na mahal niya tayo para iwan tayo kung ano tayo. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay umaakay sa atin sa pagsisisi at pagbabago. Kapag huminto ang mga simbahan sa pagtawag sa mga mananampalataya sa kabanalan, itinatanggi nila isang mahalagang bahagi ng Ebanghelyo. Ang modernong apostasya ay nagpapakita rin ng sarili sa paraan ng pagtrato natin sa pagiging eksklusibo ni Kristo. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Ngunit ngayon, maraming simbahan ang nag-aalangan na patunayan ang katotohanan ito. Sa ngalan ng pagpaparaya at pagsasama, pinagtibay nila ang isang saloobin na ang lahat ng mga landas ay patungo sa Diyos. Ito ay maaaring mukhang mapagmahal at kasama, ngunit ito ay talagang isang pagtanggi sa puso ng Ebanghelyo. Kung maraming daan patungo sa Diyos, bakit kinailangang mamatay si Jesus sa krus? Kung ang lahat ng relihiyon ay pare-parehong balido, bakit isinapanganib ng mga apostol ang kanilang buhay para ipalaganap ang mensahe ni Kristo? Ang isa pang tanda ng modernong apostasya ay ang pagtanggi sa ideya ng banal na paghatol. Maraming simbahan ngayon ang tanging nakatuon sa pag-ibig ng Diyos, hindi pinapansin ang kanyang kabanalan at katarungan. Bihira kang makarinig ng tungkol sa impyerno o sa huling paghatol. Ngunit ang Biblia ay malinaw na nagsasalita tungkol sa mga katotohanang ito, at ang pagbaliwala sa mga ito ay paglalahad ng hindi kumpleto at baluktot na ebanghelyo. Ang apostasya ay nagpapakita rin ng sarili sa paraan ng pagtrato ng ilang simbahan sa Biblia. Sa halip na himukin ang isang malalim, sistematikong pag-aaral ng kasulatan, marami ang nauukol sa mababaw na pagbabasa o mga pagsipi sa labas ng konteksto. Ang expository na pangangaral, na nagsusuri sa banal na talata sa bawat taludtod, ay napalitan ng mga temang mensahe na kadalasang ginagamit lamang ang Biblia bilang panimulang punto para sa mga ideya ng tao. Ito ay humahantong sa mababaw na kaalaman sa Biblia sa mga mananampalataya, na nagiging vulnerable sa mga maling aral. Kapag hindi alam ng mga Kristiyano ang kanilang Biblia, madali silang linlangin ng mga doktrinang mukhang maganda ngunit walang batayan sa kasulatan. Ang isa pang nakababahala na palatandaan ay ang lumalagong pagtanggap sa relihiyosong sinkretismo. Nakikita natin ang mga simbahan na nagsasama ng mga gawi mula sa ibang mga relihiyon o filosofiya, kadalasan sa ilalim ng pagkukunwari ng espiritualidad. Ang mindfulness meditation, yoga, at iba pang mga kasanayan ay ipinakilala ng hindi isinasaalang-alang ang kanilang mga ugat sa hindi Kristiyanong pananaw sa mundo. Bagaman ito ay tila hindi nakakapinsala o kahit nakapakipakinabang, ang sinkretismong ito ay nagpapalabnaw sa pananampalatayang Kristiyano at nagbubukas ng pinto sa espiritual na kalituhan. Tinatawag tayo ng Biblia na maging kakaiba, upang hindi umayon sa mga pamantayan ng mundong ito. Kapag sinimulan ng mga simbahan na ihalo ang mga gawaing Kristiyano sa iba pang mga espiritual na tradisyon, sila ay gumagawa ng isang mapanganib na hakbang patungo sa apostasya. Ang modernong apostasya ay nagpapakita rin ng sarili sa paraan ng pagharap ng ilang simbahan sa pagdurusa at paghihirap. Ang ebanghelyo ng kaunlaran, na nagtuturo na ang mga tunay na mananampalataya ay palaging magiging malusog, mayaman, at matagumpay, ay nakakuha ng napakalaking impluwensya sa maraming pamayanang Kristiyano. Ang doktrinang ito ay hindi lamang sumasalungat sa malinaw na turo ng Biblia tungkol sa pagdurusa at pag-uusig na maaaring asahan ng mga mananampalataya, ngunit ito rin ay lumilikha ng isang marupok na pananampalataya na hindi makatiis sa mga unos ng buhay. Kapag ang mga Kristiyano ay tinuruan na umasa lamang ng material na mga pagpapala, sila ay hindi handang harapin ang di maiiwasang mga paghihirap sa buhay. Ang isa pang tanda ng apostasya ay ang pagguho ng pagkakaiba sa pagitan ng simbahan at ng mundo. Tinatawag tayo ng Biblia na maging sa mundo, ngunit hindi sa mundo. Ngunit ngayon, maraming mga simbahan ang tila nakatutok sa pagiging kaugnay na sila ay naging hindi na makilala sa sekular na kultura sa kanilang paligid.
Ito ay nagpapakita mismo sa maraming paraan, mula sa pag-ampon ng mga estilo ng musika, at libangan na hindi naiiba sa mga makamundong mundo, hanggang sa pagtanggap sa mga pamantayang moral na malinaw na sumasalungat sa turo ng Biblia. Kapag ang simbahan ay kamukhang-kamukha ng mundo na walang nakikitang pagkakaiba, nawalan ito ng kapangyarihang baguhin ang mga buhay at lipunan. Ang modernong apostasya ay nakikita rin sa paraan ng pagharap ng ilang simbahan sa kasalanan. Sa halip na tawagan ng mga tao na magsisi, marami ang pumipili para sa isang pagtitibay na diskarte na mahalagang nagsasabi sa mga tao na sila ay maayos kung ano sila. Ito ay maaaring mukhang mapagmahal sa ibabaw, ngunit ito ay talagang isang anyo ng espiritual na kapabayaan. Ang tunay na pag-ibig ay humaharap sa kasalanan, hindi dahil gusto nitong humatol, kundi dahil gusto nitong makitang malaya at mapanumbalik ang mga tao. Kapag ang mga simbahan ay huminto sa pag-uusap tungkol sa kasalanan at pagsisisi, ipinagkakait nila sa mga tao ang pagkakataong maranasan ang pagbabagong kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang isa pang nakababahala na palatandaan ay ang pagbaba ng diin sa panalangin at pagtitiwala sa banal na espiritu. Maraming mga simbahan ngayon ang tila gumagana ng higit na katulad ng mga organisasyon ng negosyo kaysa sa mga espiritual na komunidad. Pinapalitan ng mga diskarte sa marketing ang paghahanap para sa banal na direksyon. Pinapalitan ng mga detalyadong programa ang paghihintay sa Diyos. Ito ay humahantong sa isang simbahan na maaaring mukhang matagumpay sa labas, ngunit walang espiritual na kapangyarihan. Nangako si Jesus na itatayo niya ang kanyang simbahan, ngunit madalas na tila sinusubukan nating gawin ito sa ating sarili, umaasa sa ating sariling karunungan at mapagkukunan, kaysa sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang modernong apostasya ay nagpapakita rin ng sarili sa paraan ng pagtrato natin sa otoridad sa simbahan. Ang Biblia ay nagtatakda ng malinaw na mga pamantayan para sa pamumuno ng simbahan, ngunit maraming mga komunidad sa ngayon ay binabaliwala ang mga pamantayang ito sa ngalan ng pagiging inclusivity o kultural na kaugnayan. Ito ay humahantong sa mga pinuno na maaaring karismatiko o popular, ngunit kulang sa espiritual na kapanahunan at karakter na kinakailangan upang gabayan ang kawan ng Diyos. Ang isa pang nakababahala na palatandaan ay ang lumalagong pagtanggap sa mga sekular na ideolohiya sa loob ng simbahan. Nakikita natin ito kapag ang mga konseptong hango sa mga pilosopiyang hindi Kristiyano ay isinama sa pagtuturo ng simbahan nang walang kritikal na pagsusuri sa liwanag ng kasulatan. Maaaring kabilang dito ang mga ideya tungkol sa pagkakakilanlan, katarungang panlipunan, o moralidad na, bagamat sikat sa kultura, ay sumasalungat sa turo ng Biblia. Ang apostasya ay nagpapakita rin ng sarili sa paraan ng pagtrato ng ilang simbahan sa isyu ng katotohanan. Sa isang post-truth na panahon, maraming Kristiyanong komunidad ang lumilitaw na nagpatibay ng relativistikong pananaw sa katotohanan. Kung ano ang totoo para sa iyo ay maaaring hindi totoo para sa akin, ay isang pariralang naririnig ng isang tao na may nakababahala na dalas sa mga lupon na dapat ipagtanggol ang ganap na katotohanan ng Diyos. Ito ay humahantong sa isang pananampalataya na sa panimula ay hindi matatag, higit na nakabatay sa mga personal na kagustuhan kaysa sa banal na paghahayag. Kapag ang katotohanan ay naging subjective, ang pananampalataya ay nawawalan ng kapangyarihang pagbabago nito at nagiging isa na lamang na opsyon sa isang pamilihan ng mga espiritual na ideya. Ang modernong apostasya ay makikita rin sa pagbaba ng diin sa misyon at ebanghelismo. Binigyan tayo ni Jesus ng isang dakilang atas na gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa, ngunit maraming mga simbahan ngayon ang tila mas nakatuon sa pagpapanatiling komportable ng mga miyembro kaysa sa pag-abot sa mga nawawala. Ito ay nagpapakita mismo sa maraming paraan, mula sa pag-aatubili na pag-usapan ang tungkol kay Kristo sa mga pampublikong lugar hanggang sa pagpapalit ng ebanghelismo ng mga programang panlipunan. Habang ang serbisyong panlipunan ay isang mahalagang bahagi ng Kristiyanong pagsaksi, hindi nito dapat palitan ang malinaw na pagpapahayag ng ebanghelyo. Ang isa pang tanda ng apostasya ay ang pagguho ng disiplina ng simbahan. Malinaw na itinuturo ng Biblia ang pangangailangan ng maibiging disiplina kapag ang mga miyembro ng simbahan ay nagpapatuloy sa dinagsisising kasalanan. Ngunit ngayon, lubusang iniiwasan ng maraming simbahan ang gawain ito, sa takot na magmumukha silang mapanghusga o hindi mapagmahal. Ito ay humahantong sa isang simbahan kung saan ang kasalanan
ay maaaring umunlad ng hindi mapigilan na sumisira sa pagsaksi ng komunidad at nakakapinsala sa espiritual na kalusugan ng mga individual. Ang tunay na disiplina sa Biblia ay hindi tungkol sa pagpaparusa, ngunit tungkol sa pagpapanumbalik at pagprotekta sa kawan. Ang modernong apostasya ay nagpapakita rin ng sarili sa paraan ng pagharap ng ilang simbahan sa mga isyu ng kasarian at sexualidad. Bagamat ang Biblia ay naglalahad ng isang malinaw na pananaw sa mga bagay na ito, maraming mga simbahan sa ngayon ang nagpapatibay ng mga kahulugan at mga gawain ng sekular na kultura, kadalasan ay direktang salungat sa turo ng Biblia. Hindi lamang nito binabaluktot ang mensahe ng Ebanghelyo, nabigo rin itong mag-alok ng tunay na pag-asa at pagbabagong ipinangako ni Kristo. Kapag ang mga simbahan ay nag-ekyo lang sa kultura sa halip na mag-alok ng alternatibong Biblia, nawawalan sila ng dahilan para maging. Ang isa pang nakababahalang palatandaan ay ang pagbaba ng diin sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang doktrinang ito, na dapat ay pinagmumulan ng pag-asa at pagganyak para sa kabanalan, ay kadalasang binabaliwala o binabaliwala sa maraming simbahan ngayon. Ito ay humahantong sa isang pananaw na masyadong nakatuon sa kasalukuyan, nawawala ang paningin sa mas malaking larawan ng walang hanggang plano ng Diyos. Ang modernong apostasya ay nakikita rin sa paraan ng pagtrato ng ilang simbahan sa konsepto ng simbahan. Ang biblikal na ideya ng simbahan bilang katawan ni Kristo, isang nakatuong komunidad ng mga mananampalataya, ay madalas na pinalitan ng isang consumerist na pananaw ng simbahan bilang isang tagapagbigay ng mga serbisyong pangrelihiyon. Ito ay humahantong sa isang church shopping mentality kung saan ang mga tao ay pumili ng isang simbahan batay sa kanilang mga personal na kagustuhan sa halip na isang pangako sa isang lokal na komunidad ng pananampalataya. Kapag ang simbahan ay naging isa na lamang produkto na dapat kaingin, nawawalan na ito ng kapangyarihang hubugin ang mga buhay at komunidad. Sa wakas, ang isa sa pinakabanayad, ngunit mapanganib na mga palatandaan ng modernong apostasya ay ang pagkawala ng takot sa Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang pagkatakot sa Panginoon ay ang simula ng karunungan, ngunit sa maraming mga simbahan ngayon, ang Diyos ay ipinakita bilang isang kaswal na kaibigan, kaysa bilang ang makapangyarihang banal kung saan dapat tayong magpatira pa sa pagsamba. Ang sobrang pagiging pamilyar sa Diyos ay maaaring mukhang kaakit-akit. Ngunit ito ay talagang inaagaw sa atin ang lalim at kapangyarihan na nagmumula sa tunay na pagkilala kung sino ang Diyos. Kapag nawala ang takot sa Diyos, nawawalan tayo ng batayan para sa isang buhay na may kabanalan at pagsunod. Ang lahat ng mga palatandaang ito ay magkakasamang nagpinta ng isang nakababahala na larawan ng direksyon kung saan maraming simbahan ang patungo. Ang apostasya ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay isang unti-unting proseso ng paglayo sa katotohanan. Ngunit ang resulta ay isang simbahan na maaaring mukhang buhay sa labas, ngunit sa loob ay nawala ang koneksyon nito sa tunay na ebanghelyo ni Jesucristo. Gayunpaman, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Laging iniingatan ng Diyos ang isang tapat na labi. Sa bawat henerasyon, may mga nananatiling tapat sa katotohanan, gaano man ito hindi sikat. At napakahalaga na kilalanin natin ang mga palatandaang ito, hindi para mawalan ng pag-asa, kundi para hikayatin ang ating sarili na manatiling matatag sa pananampalataya at magtrabaho para sa pagpapanibago ng simbahan. Ang pagtukoy sa mga palatandaang ito ng apostasya ay hindi isang tawag sa paghatol o pagkondena, ngunit isang babala na maging mapagbantay sa sarili nating paglalakad ng pananampalataya at sa buhay ng ating mga komunidad. Ito ay isang panawagan sa pagkilos upang bumangon bilang mga tagapag-alaga ng katotohanan sa isang panahon ng relativism at kompromiso. Ngunit paano tayo tutugon sa mga palatandaang ito ng apostasya sa paraang nagpaparangal sa Diyos at nakakatulong na maibalik ang simbahan sa katapatan sa Biblia? Narito ang ilang praktikal na mungkahi. Una, kailangan nating muling pagtibayin ang ating pangako sa otoridad ng kasulatan. Nangangahulugan ito na hindi lamang sabihin na naniniwala tayo sa Biblia, ngunit aktual na pag-aaralan ito, pagninilay-nilay dito, at pagkakapit nito sa ating buhay. Ang mga simbahan ay kailangang bumalik sa expository na pangangaral, suriin ang banal na kasulatan ng malalim at matapat na ilapat ito sa kontemporaryong buhay. Pangalawa, kailangan nating i-renew ang ating diin sa tamang doktrina. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging tuyo o legalistic, ngunit ang pagkilala na ang ating pinaniniwalaan ay humuhubog sa kung sino tayo at kung paano tayo nabubuhay.
Ang mga simbahan ay dapat mamuhunan sa matatag na pagtuturo na nagsasanay sa mga mananampalataya upang maunawaan at ipagtanggol ang mga pangunahing katotohanan ng pananampalataya. Pangatlo, kailangan nating bawiin ang biblikal na pananaw sa simbahan. Nangangahulugan ito ng pagtingin sa simbahan hindi bilang isang tagapagbigay ng mga serbisyong pangrelihiyon, ngunit bilang isang komunidad ng mga disipulo na nakatuon sa isa't isa at sa misyon ng Diyos. Nangangahulugan ito ng pagsasagawa ng tunay na pakikisama, pagmamahal na disiplina, at sadyang pagiging disipulo. Ika-4, kailangan nating baguhin ang ating pangako sa personal at sama-samang kabanalan. Ito ay hindi tungkol sa legalismo, ngunit tungkol sa pamumuhay ng mga buhay na nagpapakita ng katangian ni Kristo. Kailangang tawagan ng mga simbahan ang mga mananampalataya sa mas mataas na antas ng pamumuhay, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig kay Kristo. Ika-5, kailangan nating bawiin ang balanseng pangmalas sa pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Maraming mga simbahan ang nagbibigay diin sa pag-ibig ng Diyos sa kapinsalaan ng kanyang kabanalan at katuwiran. Kailangan nating ipahayag ang buong ebanghelyo na kinabibilangan ng biyaya at katotohanan. Pang-6, kailangan nating i-renew ang ating pangako sa misyon. Ang simbahan ay umiiral hindi lamang para sa kaaliwan ng mga mananampalataya, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kaligtasan ng mga naliligaw. Kailangan nating mabawi ang pagkaapurahan ng evangelism at discipleship. Ika-7, kailangan nating linangin ang matalas na espiritual na kaunawaan. Sa panahon ng malawakang panlilinlang, kailangan ng mga mananampalataya na makilala ang katotohanan sa kamalian. Nangangailangan ito hindi lamang ng kaalaman sa Biblia, kundi pati na rin ng malalim na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pakikipag-isa. Ika-8, kailangan nating maging handa na maging kontrakultura. Ang simbahan ay hindi tinawag upang umayon sa mundo, ngunit upang baguhin ito. Maaaring mga hulugan ito ng pagkuha ng mga hindi sikat na posisyon, ngunit ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng integridad ng ebanghelyo. Ika-9, kailangan nating mabawi ang pananaw ng kawalang hanggan. Kapag nakalimutan natin ang pagbabalik ni Kristo, at ang realidad ng langit at impyerno, ang ating pananampalataya ay nagiging malabo at nakasentro sa kasalukuyan. Ang walang hanggang pananaw ay tumutulong sa atin na mamuhay ng may layunin at apurahan. Ika-10, kailangan nating linangin ang panibagong pagtitiwala sa banal na espiritu. Hindi natin kayang labanan ang apostasya sa sarili nating lakas. Kailangan natin ang nagbibigay daan na kapangyarihan ng Espiritu upang mamuhay ng banal at matapang na ipahayag ang katotohanan. Mahalagang tandaan na ang apostasya ay hindi bago. Mula pa noong unang panahon ng simbahan, mayroon ng mga tumalikod sa katotohanan. Ngunit sa bawat henerasyon, ang Diyos ay nagbangon ng mga tapat na tao upang ipagtanggol at ipahayag ang kanyang katotohanan. Ngayon, ikaw at ako ay tinawag na maging tapat na mga taong iyon. Tayo ay tinawag na manindigan ng matatag sa katotohanan, upang mahalin ang ating simbahan ng sapat upang ibalik ito sa katapatan kung kinakailangan, at mamuhay na nagpapakita ng pagbabagong kapangyarihan ng tunay na ebanghelyo. Ang labanan laban sa apostasya ay hindi madali. Maaari itong maging malungkot minsan. Maaari tayong mamarkahan bilang intolerant o makaluma. Ngunit tandaan, lumalaban tayo hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Ang gagawin natin ngayon ang magdedetermina kung anong uri ng simbahan ang iiwan natin para sa ating mga anak at apo. Kaya't naway maging katulad tayo ng mga lalaki ni Issachar, na nakaunawa sa mga panahon at nakaalam kung ano ang dapat gawin ng Israel. Naway maging mapagbantay tayo, na nauunawaan ang mga tanda ng panahon, ngunit puno rin ng pag-asa, na nalalaman na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa atin at sa kanyang simbahan ay tapat upang tapusin ito. Maaaring dumarami ang apostasya, ngunit nananatili ang katotohanan ng Diyos. At hanggat mayroong kahit isang dakot ng mga mananampalataya na handang manatiling tapat sa katotohanan ito, may pag-asa para sa simbahan. Naway tayo ay maging matatapat na mananampalataya, na nakatayong matatag sa pananampalataya, nagtatanggol sa katotohanan ng may pagmamahal, at namumuhay na nagpapatotoo sa nakapagpapabagong kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Malaki ang hamon sa atin, ngunit mas dakila ang ating Diyos. Tinawag niya tayo sa sandaling ito, sa henerasyong ito. Naway masumpungan kaming tapat, na nakikipaglaban sa mabuting pakikipagbaka, nag-iingat ng pananampalataya,
at tumatakbong may pagtitiyaga sa takbuhan na inilagay sa harap namin na ang aming mga mata ay nakatutok kay Jesus, ang may akda at nagtatapos ng aming pananampalataya. Upang tunay na maunawaan ang pagtaas ng apostasya sa modernong simbahan, napakahalaga na suriin natin ang mga ugat nito. Ang mga ito ay hindi mababaw na mga problema, ngunit malalim na mga ugat na nagpalaki ng unti-unting pag-alis sa pananampalatayang Biblia sa maraming pamayanang Kristiyano. Magsimula tayo sa napakalaking epekto ng sekularisasyon sa lipunan. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan nangingibabaw ang sekular na pag-iisip sa halos lahat ng larangan ng buhay, edukasyon, media, politika, at maging ang paraan ng pag-unawa natin sa ating sarili at sa ating mga relasyon. Ang sekular na pananaw sa daigdig na ito ay palihim na nakapasok sa mga simbahan, kadalasan nang hindi namamalayan ng mga mananampalataya. Ang sekularisasyon ay nagtataguyod ng ideya na ang relihiyon ay isang bagay lamang ng personal na kagustuhan, hindi isang universal na katotohanan. Ito ang umaakay sa maraming Kristiyano na tingnan ang kanilang pananampalataya bilang isang bagay na pribado at subjective sa halip na isang layunin na katotohanan na dapat humubog sa kanilang buong buhay. Dahil dito, nakikita natin ang mga simbahan na nag-aalangan na gumawa ng ganap na pag-aangkin tungkol sa katotohanan at moralidad dahil sa takot na magmukhang hindi mapagparaya o walang kaugnayan. Higit pa rito, ang sekularisasyon ay nagdala ng matinding pagtutok sa dito at ngayon sa material sa espiritual. Ito ay makikita sa mga simbahan na mas binibigyang diin ang makalupang tagumpay at emosyonal na kagalingan kaysa sa kabanalan at kawalang hanggan. Ang resulta ay isang pananampalataya na tila mas nababahala sa pagpapagaan sa ating pakiramdam kaysa sa pagayon sa atin sa larawan ni Kristo. Ang isa pang mahalagang kadahilanan ay ang malaganap na impluwensya ng postmodern na kultura sa interpretasyon ng Biblia. Ang postmodernism, na may diin ito sa subjectivity, ang dekonstruksyon ng mga ganap na katotohanan, ay umakay sa marami na lapitan ang Biblia hindi bilang ang hindi nagkakamali na salita ng Diyos, ngunit bilang isang tekstong bukas sa walang katapusang interpretasyon. Ang relativistikong pamamaraang ito sa banal na kasulatan ay partikular na mapanganib dahil ito ay lumilitaw na intelektual na sopistikado. Ang mga mangangaral at teologo na gumagamit ng pananaw na ito ay maaaring mukhang malalim at may kaugnayan, ngunit sa katotohanan ay sinisira nila ang mismong batayan ng pananampalatayang Kristiyano. Kapag ang Biblia ay naging isa na lamang na teksto upang i-deconstruct at muling bigyang kahulugan ayon sa mga kapritsyo ng kultura ngayon, nawawala ang ating moral at espiritual na kompas. Ang kakulangan ng matatag na discipleship sa mga simbahan ay isa pang mahalagang dahilan ng modernong apostasya. Maraming simbahan ang nakatutok ng husto sa pag-akit ng malalaking pulutong anupat na pabayaan nila ang mahirap at kadalasang hindi nakikitang gawain ng paggawa ng mga alagad. Ang resulta ay mga kongregasyong puno ng pangalan na mga Kristiyano na may kaunting lalim sa kanilang pananampalataya at kakaunti ang pagkaunawa sa mga pangunahing doktrina ng Kristyanismo. Ang problemang ito ay pinalala ng kultura ng entertainment na tumatagos sa maraming simbahan ngayon. Ang mga serbisyo sa pagsamba ay idinisenyo upang maging kapanapanabik at kasiyasyang mga karanasan, kadalasan sa kapinsalaan ng matatag na pagtuturo ng Biblia. Kapag ang mga mananampalataya ay pinapakain ng tuloy-tuloy na pagkain ng mababaw na mga mensahe at madamdaming musika, ngunit madalang na hinahamon na magsaliksik ng malalim sa banal na kasulatan o harapin ang mga bahagi ng kasalanan sa kanilang buhay, ang resulta ay isang mahina at madaling mayayanig na pananampalataya. Malaki rin ang naitulong ng pagguho ng otoridad sa mga simbahan sa pagtaas ng apostasya. Sa maraming mga komunidad, ang espiritual na pamumuno ay napalitan ng isang mas demokratikong paraan kung saan ang mga kagustuhan ng kongregasyon ay kadalasang higit pa sa mga prinsipyo ng Biblia. Ito ay humahantong sa mga simbahan na higit na ginagabayan ng mga kultural na uso kaysa sa katotohanan ng Biblia. Higit pa rito, ang takot na masaktan o magmukhang hindi mapagparaya ay nagbunsod sa maraming lider na pabayaan o tinalikuran pa nga ang malinaw na mga doktrina ng Biblia. Ang mga paksa tulad ng kasalanan, paghatol at pagiging eksklusibo ni Kristo ay kadalasang iniiwasan pabor sa mas positibo at inclusive na mga mensahe. Bagamat may mabuting layunin, ang pamamaraang ito ay talagang nag-aalis sa mga mananampalataya ng buong katotohanan ng Ebanghelyo. Ang paglaganap ng mga maling aral at maling pananampalataya ay may malaking papel din sa pag-usbong ng apostasya.
Sa pagdating ng internet at social media, mabilis na kumalat ang mga maling doktrina na umaabot sa malawak na madla bago tumugon ang mga responsableng pinuno. Maraming mananampalataya na walang matatag na pundasyon sa katotohanan sa Biblia ay madaling maakit sa mga turong ito na kadalasang nangangako ng mas madali o mas kapanapanabik na landas tungo sa espiritualidad. Ang ebanghelyo ng kaunlaran, halimbawa, ay nakakuha ng napakalaking impluwensya sa maraming pamayanang Kristiyano. Ang doktrinang ito, na mahalagang nangangako ng kalusugan at kayamanan sa mga may sapat na pananampalataya, ay ganap na binabaluktot ang mensahe ng ebanghelyo. Gayunpaman, ang pangako nitong materyal na mga pagpapala ay kaakit-akit sa marami, lalo na sa panahon ng kahirapan sa ekonomiya. Ang isa pang makabuluhang dahilan ng apostasya ay ang matatawag nating therapeutic Christianity. Ang pamangaraang ito ay binabawasan ang ebanghelyo bilang isang kasangkapan lamang para sa personal na pag-unlad at kaligayahan. Bagamat ang ebanghelyo ay tiyak na naghahatid ng kagalingan at kagalakan, kapag ito ang naging pangunahing diin, nalilimutan natin ang tunay na layunin ng pananampalatayang Kristiyano, ang luwalhatiin ang Diyos at tamasahin siya magpakailanman. Ang impluwensya ng liberal na teolohiya ay hindi rin maaaring maliitin. Ang pamangaraang ito, na naglalayong i-demythologize ang pananampalatayang Kristiyano at iangkop ito sa mga modernong sensibilidad, ay humantong sa maraming mga denominasyon na talikuran ang mga pangunahing doktrina tulad ng pagka-Diyos ni Kristo, ang muling pagkabuhay ng katawan at ang otoridad ng kasulatan. Bagamat ipinakikita nito ang sarili bilang isang mas naliwanagan na anyo ng Kristyanismo, sa katotohanan ay inaalis nito ang pananampalataya sa kapangyarihan nitong makapagbago. Malaki rin ang naitulong ng tumaas na individualismo ng ating kultura sa pagdami ng apostasya. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang personal na otonomiya ay pinahahalagahan higit sa lahat, at ito ay makikita sa isang do-it-yourself na diskarte sa espiritualidad. Maraming mga Kristiyano ngayon ang malayang pumili kung aling mga bahagi ng Biblia ang gusto nilang sundin, at kung alin ang gusto nilang huwag pansinin, sa esensya ay gumagawa ng kanilang sariling personalized na bersyon ng Kristyanismo. Ang individualismong ito ay humantong din sa isang paghina ng pangako sa lokal na simbahan. Maraming mananampalataya ngayon ang mas tumitingin sa simbahan bilang isang tagapagbigay ng espiritual na mga serbisyo kaysa bilang isang komunidad kung saan sila dapat magpasakop at maglingkod. Nagreresulta ito sa isang pananampalataya na kulang sa pananagutan at suporta na nagmumula sa malalim na pagkakaugat sa isang komunidad ng pananampalataya. Ang impluwensya ng kultura ng mamimili sa ating mga simbahan ay hindi rin maaaring baliwalain. Maraming mga kongregasyon, sa pagtatangkang akitin at mapanatili ang mga miyembro, ay nagpatibay ng isang marketing mindset na itinuturing ang ebanghelyo bilang isang produkto na ibebenta, ang mga miyembro ng simbahan bilang mga mamimili upang masiyahan. Ito ay humahantong sa isang mababaw na pananampalataya na madaling iwanan kapag may dumating na mas kaakit-akit. Higit pa rito, ang pagkahumaling ng ating kultura sa paglago at nakikitang tagumpay ay negatibong nakaimpluwensya sa maraming simbahan. Ang pressure na dagdagan ang bilang ng mga dumalo at mga kontribusyon sa pananalapi ay maaaring humantong sa mga lider na ikompromiso ang integridad ng ebanghelyo sa ngalan ng paglago. Ang mga mapanghamong mensahe tungkol sa kasalanan at pagsisisi ay pinapalambot o tinatanggal ng buo upang hindi mahiwalay ang mga potensyal na miyembro. Ang pagbaba ng kaalaman sa Biblia sa mga Kristiyano ay isa pang mahalagang salik sa pagdami ng apostasya. Maraming mananampalataya ngayon ang may mababaw lamang na kaalaman sa banal na kasulatan, na nagiging dahilan upang sila ay mahina sa mga maling aral at maling pagpapakahulugan. Kapag hindi alam ng mga Kristiyano ang kanilang Biblia, madali para sa kanila na madala ng bawat hangin ng doktrina, gaya ng babala ni Apostol Pablo. Ang kakulangan ng kaalaman sa Biblia na ito ay pinalala ng pagkahilig ng maraming simbahan na palitan ang seryosong pag-aaral ng kasulatan ng mas kaugnay o praktikal na mga aktibidad. Ang mga grupo ng pag-aaral ng Biblia ay kadalasang pinapalitan ng mga grupo ng suporta o mga social club, at ang mga malalim na sermon ay ipinagpapalit para sa mga motivational talk na bahagyang binuburan ng mga talata sa Biblia. Ang impluwensya ng sekular na media at entertainment sa paghubog ng pananaw sa mundo ng mga Kristiyano ay hindi rin maaaring maliitin.
Maraming mananampalataya ang gumugugol ng mas maraming oras sa pag-ubos ng sekular na nilalaman kaysa sa pakikipag-ugnayan sa banal na kasulatan o solidong mapagkukunang Kristiyano. Ito ay humahantong sa isang pag-iisip na higit na hinuhubog ng mga makamundong pagpapahalaga kaysa sa katotohanan sa Biblia. Ang isa pang salik sa apostasya ay ang tinatawag nating convenience Christianity. Maraming mananampalataya ngayon ang tumitingin sa kanilang pananampalataya pangunahin sa mga tuntunin ng kung ano ang kanilang makukuha mula rito kaysa sa kung paano nila mapaglilingkuran ang Diyos at ang iba sa pamamagitan nito. Kapag ang pananampalataya ay pangunahing nakatuon sa ating kaginhawahan at kaginhawahan, madaling talikuran ito kapag nangangailangan ito ng sakripisyo o hamon sa atin. Ang kawalan ng diin sa pagpapabanal sa maraming simbahan ay nag-ambag din sa pagtaas ng apostasya. Kapag ang mga mananampalataya ay hindi patuloy na hinahamon na lumago sa kabanalan at patayin ang kasalanan sa kanilang buhay, ang kanilang pananampalataya ay may posibilidad na tumitigil at kalaunan ay nalalanta. Ang pananampalatayang hindi nagbabago ng buhay ay isang pananampalatayang madaling iwanan. Malaki rin ang ginampanan ng impluwensya ng relihiyosong pluralismo sa ating lipunan. Sa isang mundo kung saan ang lahat ng mga relihiyon ay madalas na nakikita na pantay-pantay, maraming mga Kristiyano ang nag-aalangan na igiit ang pagiging eksklusibo ni Kristo. Ito ay humahantong sa isang kompromiso ng katotohanan ng Ebanghelyo at isang pananampalataya na mahalagang hindi naiiba sa ibang mga relihiyon o pilosopiya. Ang panggigipit na maging tama sa politika at huwag saktan ang sinuman ay nagbunsod din sa maraming simbahan na palabnawin ang mensahe ng Ebanghelyo. Iniiwasan ang mga kontrobersyal na paksa, at ang mga hindi komportableng katotohanan ay pinalambot o ganap na tinanggal. Ang resulta ay isang walang kapangyarihang ebanghelyo na hindi humahamon o nagbabago ng buhay. Malaki rin ang naitulong ng impluwensya ng materialismo sa ating kultura sa apostasya. Kapag ang mga Kristiyano ay mas nakatuon sa pag-iipon ng material na mga ari-arian kaysa sa paghahanap sa mga bagay ng Diyos, ang kanilang pananampalataya ay tiyak na magdurusa. Nagbabala si Jesus na hindi tayo makapaglingkod sa Diyos at sa pera, ngunit maraming mananampalataya ngayon ang nagsisikap na gawin iyon. Ang kakulangan ng pananaw sa Biblia tungkol sa pagdurusa sa maraming simbahan ay nag-iwan din sa maraming mananampalataya na mahina sa apostasya. Kapag ang mga Kristiyano ay tinuruan na umasa ng isang buhay na malaya sa mga problema at kahirapan, sila ay hindi handang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kapag dumarating ang pagdurusa, marami ang umaalis sa kanilang pananampalataya na nadarama na binigo sila ng Diyos. Ang impluwensya ng sekular na humanismo sa ating edukasyon at media ay may malaking papel din sa pag-usbong ng apostasya. Maraming mga Kristiyano, lalo na ang mga kabataan, ay patuloy na binobomba ng isang pananaw sa mundo na itinatatwa ang pagkakaroon ng Diyos at ang bisa ng pananampalatayang Kristiyano. Kung walang matibay na pundasyon sa katotohanan ng Biblia, at walang suporta ng isang matibay na komunidad ng pananampalataya, marami ang sumuko sa panggigipit na ito at tinalikuran ang kanilang pananampalataya. Ang pagguho ng tradisyonal na pagpapahalaga ng pamilya sa ating lipunan ay nag-ambag din sa pagtaas ng apostasya. Ang pamilya ay isang pangunahing institusyon na itinatag ng Diyos, at kapag ito ay humina, ang pananampalataya ay nagdurusa din. Maraming mga bata ngayon ang lumaki nang walang matatag na halimbawa ng pananampalataya na namuhay sa tahanan, na ginagawa silang mas mahina sa sekular na mga impluwensya. Ang kakulangan ng matatag na paghingi ng tawad sa maraming simbahan ay nag-iwan din sa maraming mananampalataya na hindi nasangkapan upang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya sa isang mundo na lalong lumalaban sa Kristyanismo. Kapag hindi alam ng mga Kristiyano kung bakit sila naniniwala sa kanilang pinaniniwalaan, madali para sa kanila na maalog ng mga argumento laban sa kanilang pananampalataya. Ang impluwensya ng postmodernism sa teolohiya ay malaki rin ang naiambag sa apostasya. Ang pamamaraang ito, na tumatanggi sa posibilidad ng ganap na mga katotohanan, ay humantong sa maraming mga teologo at mga pinunong Kristiyano na magpatibay ng isang saloobin ng epistemic humility na mahalagang relativizes lahat ng mga Kristiyano doktrina. Ang resulta ay isang pananampalataya na hindi tiyak sa anumang bagay at, sa makatuwid, ay walang kapangyarihan na baguhin ang mga buhay. Ang pagbaba ng pagsasagawa ng panalangin at pagtitiwala sa banal na espiritu sa maraming simbahan ay nag-ambag din sa pagtaas ng apostasya. Kapag ang mga mananampalataya
ay hindi tinuruan na hanapin ang Diyos sa panalangin at umasa sa kapangyarihan ng banal na espiritu, ang kanilang pananampalataya ay nagiging isang walang laman na relihiyoso, madaling iwanan kapag ang mga pangyayari ay nagiging mahirap. Ang impluwensya ng ideolohiyang pangkasarian at ang rebolusyong sexual sa ating kultura ay may malaking papel din sa modernong apostasya. Maraming mga simbahan, sa pagtatangkang maging inclusive at mapagmahal, ay nakompromiso ang malinaw na turo ng Biblia sa sexualidad at pagkakakilanlan. Hindi lamang nito binabaluktot ang katotohanan ng Ebanghelyo, ngunit inaalis din nito ang mga tao ng tunay na kalayaan at kagalingan na nagmumula sa pamumuhay ayon sa disenyo ng Diyos. Ang kawalan ng diin sa biblikal na pangangasiwa sa maraming simbahan ay nag-ambag din sa apostasya. Kapag ang mga Kristiyano ay hindi tinuruan na makita ang lahat ng mayroon sila, oras, talento, mapagkukunan, bilang pag-aari ng Diyos at gamitin para sa kanyang kaluwalhatian, madali para sa kanila na maging makasarili, at sa huli, ay lumihis sa pananampalataya. Hindi rin maaaring baliwalain ang impluwensya ng emerging church movement. Bagamat mahusay ang layunin sa paghahanap nito para sa kaugnayan sa kultura, ang kilusang ito ay madalas na humantong sa isang pangako sa mga pangunahing doktrina, isang pumili ng iyong sariling pakikipagsapalaran na diskarte sa pananampalatayang Kristiyano. Ang kawalan ng malinaw na pananaw sa misyon ng simbahan sa maraming kongregasyon ay nag-ambag din sa apostasya. Kapag nakalimutan ng mga Kristiyano ang tawag na gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa, madali para sa simbahan na maging introvert at nakatuon lamang sa sarili nitong mga pangangailangan. Ito ay humahantong sa stagnant faith na kalaunan ay namamatay. Ang impluwensya ng rasyonalismo at scientism sa ating kultura ay may papel din sa modernong apostasya. Maraming mga Kristiyano na binomba ng mga mensahe na ang pananampalataya ay hindi makatuwiran o hindi makatuwiran, ang umaalis sa kanilang pananampalataya sa halip na matutong pagsamahin ang pananampalataya at pangangatuwiran sa isang biblikal na paraan. Ang kakulangan ng wastong pag-unawa sa biyaya sa maraming simbahan ay nag-ambag din sa apostasya. Ang ilang mga simbahan ay nahulog sa legalismo na lumilikha ng isang mabigat na pasanin na sa kalaunan ay tinatanggihan ng marami. Ang iba ay pumunta sa kabaligtaran na sukdulan, nangangaral ng murang biyaya, na hindi nangangailangan ng mga pagbabago sa buhay. Ang parehong mga sukdulan ay humahantong sa isang pag-alis mula sa tunay na pananampalataya sa Biblia. Ang impluwensya ng kultural na narcissism sa ating mga simbahan ay hindi rin maaaring maliitin. Kapag ang pananampalataya ay naging pangunahin ng tungkol sa ako, ang aking kaligayahan, ang aking tagumpay, ang aking katuparan, nalilimutan natin ang tunay na layunin ng Ebanghelyo, na luwalhatiin ang Diyos at paglingkuran siya. Ang kakulangan ng wastong pag-unawa sa kalikasan ng simbahan, ay nag-ambag din sa apostasya. Tinitingnan ng maraming Kristiyano ngayon ang simbahan bilang opsyonal, isang bagay na maaari nilang kunin o iwanan sa kanilang kaginhawahan. Ang individualistikong pananaw na ito ng pananampalataya ay binabaliwala ang katotohanan na ang simbahan ay ang katawan ni Kristo, na mahalaga para sa espiritual na paglago at kapanahunan. Malaki rin ang ginampanan ng impluwensya ng pragmatismo sa ating mga simbahan. Kapag pinagtibay ng mga simbahan ang kaisipang pinakatuwiran ng wakas ang paraan, madalas nilang ikompromiso ang mga prinsipyo ng Biblia sa pangalan ng nakikitang mga resulta. Ito ay maaaring humantong sa paglago ng numero, ngunit madalas sa kapinsalaan ng espiritual na lalim. Ang kawalan ng diin sa kahalagahan ng tunay na pamayanang Kristiyano sa maraming simbahan ay nag-ambag din sa apostasya. Kapag hindi nararanasan ng mga mananampalataya ang pagmamahal, suporta, at pananagutan sa isa't isa ng isang tunay na komunidad ng pananampalataya, madali para sa kanila na maanod kapag nahaharap sa mga hamon. Ang impluwensya ng kultural na hedonismo sa ating mga simbahan ay hindi rin maaaring baliwalain. Kapag ang paghahangad ng kasiyahan at personal na kasiyahan ang naging pangunahing layunin ng buhay, ang pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo na kailangan ng tunay na Kristiyanong pagkadisipulo ay tila hindi kaakit-akit. Ang kakulangan ng sapat na pag-unawa sa halaga ng pagiging disipulo sa maraming simbahan ay nag-ambag din sa apostasya. Kapag ang Ebanghelyo ay ipinakita lamang bilang isang paraan upang mapabuti ang ating kasalukuyang buhay, hindi banggitin ang tawag ni Jesus na tanggihan ang ating sarili at pasanin ang ating krus, marami ang umaalis sa pananampalataya kapag ito ay nangangailangan ng sakripisyo.
Ang impluwensya ng moral relativism sa ating kultura ay may malaking papel din sa modernong apostasya. Kapag ang ideya ng ganap na moral na katotohanan ay tinanggihan, madali para sa mga Kristiyano na magsimulang tingnan ang mga utos ng Biblia bilang mga mungkahi lamang na maaaring baliwalain kung hindi sila umaangkop sa kanilang mga personal na pagnanasa. Ang kawalan ng diin sa kahalagahan ng Kristiyanong pananaw sa mundo, sa maraming simbahan, ay nag-ambag din sa apostasya. Kapag ang mga Kristiyano ay hindi tinuruan na mag-isip ayon sa Biblia tungkol sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa politika at ekonomiya hanggang sa sining at kultura, madali para sa kanila na hatiin ang kanilang pananampalataya, na panatilihin itong hiwalay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang impluwensya ng existentialism sa ating kultura ay may papel din sa modernong apostasya. Ang existentialistang diin sa pansariling karanasan, kaysa sa layunin na katotohanan, ay nagbunsod sa maraming Kristiyano na higit na ibase ang kanilang pananampalataya sa mga damdamin at karanasan, kaysa sa inihayag na katotohanan ng kasulatan. Ang kakulangan ng sapat na pag-unawa sa soberanya ng Diyos sa maraming simbahan ay nag-ambag din sa apostasya. Kapag hindi naunawaan ng mga Kristiyano na ang Diyos ang may kontrol kahit nasa gitna ng kaguluhan at pagdurusa, madali para sa kanila na mawalan ng pananampalataya kapag nahaharap sila sa mga paghihirap. Hindi rin maaaring maliitin ang impluwensya ng nihilismo sa ating kulturang postmodern. Ang ideya na ang buhay ay walang tunay na kahulugan o layunin ay maaaring maging lubhang kaakit-akit sa mga Kristiyano na nakikipagpunyagi sa mga pagdududa o pagkabigo. Ang kawalan ng diin sa kahalagahan ng patuloy na pagsisisi sa maraming simbahan ay nag-ambag din sa apostasya. Kapag ang mga Kristiyano ay hindi regular na tinatawag upang suriin ang kanilang buhay, aminin ang kanilang mga kasalanan, at bumaling sa Diyos, madali para sa kanila na maging kampante sa kanilang pananampalataya. Malaki rin ang ginampanan ng impluwensya ng consumerism sa ating mga simbahan. Kapag ang simbahan ay pangunahing nakikita bilang isang tagapagbigay ng espiritual na mga kalakal at serbisyo, madali para sa mga Kristiyano na maging passive consumer sa halip na mga aktibong disipulo. Ang kakulangan ng sapat na pag-unawa sa kalikasan ng kasalanan sa maraming simbahan ay nag-ambag din sa apostasya. Kapag ang kasalanan ay binibigyang halaga o binabaliwala, nawawala sa paningin ng mga Kristiyano ang bigat ng kanilang kalagayan at ang laki ng biyaya ng Diyos. Ang impluwensya ng modernong Gnosticism sa ilang agos ng Kristyanismo ay hindi rin maaaring baliwalain. Ang ideya na ang lihim na kaalaman o mga espesyal na espiritual na karanasan ay kailangan para sa tunay na espiritualidad ay maaaring humantong sa marami na lumayo sa simpleng pananampalataya sa Biblia. Ang kawalan ng diin sa kahalagahan ng pagsamba na nakasentro sa Diyos sa maraming simbahan ay nag-ambag din sa apostasya. Kapag ang pagsamba ay nagiging higit na tungkol sa ating karanasan o libangan kaysa sa pagluwalhati sa Diyos, nalilimutan natin ang tunay na layunin ng pananampalatayang Kristiyano. Ang impluwensya ng relihiyosong sinkretismo sa ating globalisadong kultura ay may papel din sa modernong apostasya. Ang ideya na maaari nating paghaluin ang mga elemento ng iba't ibang relihiyon o pilosopiya sa Kristyanismo ay humahantong sa isang pagbabanto ng pananampalataya sa Biblia. Ang kakulangan ng sapat na pag-unawa sa kalikasan ng katotohanan sa maraming simbahan ay nag-ambag din sa apostasya. Kapag ang katotohanan ay tinitingnan bilang relatibo o subjective, madali para sa mga Kristiyano na magsimulang mag-alinlangan sa ganap na pag-aangkin ng Biblia. Ang impluwensya ng panlipunang Darwinismo sa ating kultura ay hindi rin maaaring maliitin. Ang ideya na ang pag-unlad ng tao ay hindi maiiwasan at ang tradisyonal na mga paniniwala sa relihiyon ay mga hadlang sa pag-unlad na iyon, ay maaaring humantong sa marami na talikuran ang kanilang pananampalataya. Ang kawalan ng diin sa kahalagahan ng pangangasiwa sa pananalapi sa maraming simbahan, ay nag-ambag din sa apostasya. Kapag ang mga Kristiyano ay hindi tinuruan na tingnan ang kanilang mga kayamanan bilang pag-aari ng Diyos at gamitin ang mga ito para sa kanyang kaluwalhatian, madali para sa kanila na maging alipin ng materialismo. Malaki rin ang ginampanan ng impluwensya ng post-Christianity sa maraming lipunang kanluranin. Habang nawawala ang Kristyanismo sa sentrong posisyon nito sa kultura, mas madaling iwanan ng maraming Kristiyano ang kanilang pananampalataya. Ang kakulangan ng sapat na pag-unawa sa kalikasan ng espiritual na otoridad sa maraming simbahan ay nag-ambag din sa apostasya.
Kapag ang pamumuno ng simbahan ay tinitingnan bilang opsyonal o walang kaugnayan, madali para sa mga Kristiyano na ilayo ang kanilang mga sarili mula sa komunidad ng pananampalataya at, sa huli, ang pananampalataya mismo. Ang impluwensya ng transhumanism at artificial intelligence sa ating kultura ay hindi rin maaaring baliwalain. Ang pangako ng teknolohikal na transcendence ay maaaring maging isang malakas na tukso para sa mga Kristiyano na talikuran ang pag-asa sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan na ipinangako sa banal na kasulatan. Sa konklusyon, ang mga sanhi ng modernong apostasya ay marami at masalimuot na nakaugat sa parehong mas malawak na kultural na uso at mga pagkabigo sa loob mismo ng simbahan. Ang pagkilala sa mga dahilan na ito ay ang unang hakbang upang epektibong labanan ang mga ito. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag na maging mapagbantay upang hawakan ng mahigpit ang katotohanan ng banal na kasulatan at mamuhay ng mga buhay na nagpapakita ng pagbabagong kapangyarihan ng Ebanghelyo. Sa ganitong paraan lamang tayo makakaasa na maibabalik ang agos ng apostasya at makita ang isang tunay na muling pagkabuhay ng pananampalataya sa Biblia sa ating panahon. Ang mga kahihinatnan ng apostasya sa modernong simbahan ay malalim at napakalawak na nakakaapekto hindi lamang sa espiritual na buhay ng mga individual kundi pati na rin sa panlipunang tela ng ating mga komunidad at sa bisa ng Kristiyanong pagsaksi sa mundo. Tingnan natin ang mga kahihinatnan na ito, tuklasin kung paano ito nagpapakita sa iba't ibang antas. Una, ang apostasya ay lubhang nagpapahina sa Kristiyanong saksi. Kapag ang mga simbahan ay ikompromiso ang katotohanan sa Biblia o pinalabnaw ang mensahe ng Ebanghelyo, nawawala ang kanilang katangi-tangi at kapangyarihang makapagbago. Ang mundo ay nanonood at nakikita ang maliit na pagkakaiba sa pagitan ng simbahan at sekular na kultura. Ito ay humahantong sa pagkawala ng kredibilidad at kaugnayan. Nagsisimulang magtanong ang mga tao, kung hindi talaga naniniwala ang simbahan sa ipinangangaral nito, bakit ako? Ang paghina ng Kristiyanong saksi ay may malubhang epekto sa misyon ng evangelistikong simbahan. Kapag ang asin ay nawalan ng lasa, gaya ng babala ni Jesus, ito ay nagiging walang silbi. Ang mga simbahan na tumalikod sa katotohanan sa Biblia ay kadalasang nawawalan ng hilig sa ebanghelismo. Pagkatapos ng lahat, kung ang lahat ng mga paniniwala ay pantay na wasto, o kung ang impyerno ay hindi isang katotohanan, ano ang pangangailangan ng madaliang pagbabahagi ng ebanghelyo? Higit pa rito, ang apostasya ay kadalasang humahantong sa pagbabanto ng mensahe ng ebanghelyo. Sa halip na mangaral ng pagsisisi mula sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo para sa kaligtasan, maraming mga apostatang simbahan ang nag-aalok ng mensahe ng tulong sa sarili o pagpapatibay sa sarili. Maaaring makaakit ito ng maraming tao, ngunit nabigo itong gumawa ng pagbabago sa totoong buhay. Ang resulta ay isang simbahan na puno ng mga tao na maganda ang pakiramdam sa kanilang sarili, ngunit nananatiling alipin ng kasalanan at hiwalay sa Diyos. Sa individual na antas, ang mga kahihinatnan ng apostasya ay parehong seryoso. Kapag ang mga mananampalataya ay nalantad sa maling aral o isang pinababang ebanghelyo, ang kanilang sariling pananampalataya ay humihina. Marami ang nauuwi sa isang mababaw na pananampalataya na hindi makayanan ang mga hamon ng buhay. Kapag dumating ang mga kapighatian, at darating ang mga ito, matutuklasan ng mga taong ito na ang kanilang pananampalataya ay walang malalim na ugat upang suportahan sila. Ang mababaw na pananampalatayang ito ay madalas na humahantong sa isang pamumuhay na hindi nakikilala sa mundo. Nang walang malinaw na pag-unawa sa kabanalan ng Diyos at ang pangangailangan para sa pagpapabanal, maraming Kristiyano ang namumuhay na sumasalungat sa mga turo ni Kristo. Hindi lamang ito nakakapinsala sa iyong sariling espiritual na paglago, ito rin ay nakakasira sa patotoo ng simbahan sa kabuuan. Malaki rin ang epekto ng apostasya sa buhay komunidad ng simbahan. Kapag ang mga pangunahing doktrina ay inabandona o pinaliit, ang pagkakaisa ng simbahan ay nakompromiso. Ang mga hindi pagkakasundo sa teolohiya na dati ay itinuturing na pangalawa ay naging mga punto ng paghahati. Ang mga simbahan ay nagkawatak-watak, ang mga pamilya ay naghihiwalay, at ang katawan ni Kristo ay nagdurusa. Higit pa rito, ang apostasya ay kadalasang humahantong sa pagkawala ng tunay na pagkadisipulo sa mga simbahan. Kapag ang focus ay lumipat mula sa pagbabago ng mga buhay tungo sa entertainment o numerical growth, ang pagsusumikap sa paggawa ng mga alagad ay napapabayaan.
Ang resulta ay isang henerasyon ng mga Kristiyano na maaaring may alam ng ilang katotohanan tungkol sa Biblia, ngunit hindi alam kung paano ito ilalapat sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang apostasya ay mayroon ding makabuluhang kahihinatnan sa pamumuno ng simbahan. Kapag nakompromiso ng mga pinuno ang katotohanan sa Biblia, nawawala ang kanilang moral at espiritual na otoridad. Ito ay maaaring humantong sa mga pang-aabuso sa kapangyarihan, moral na iskandalo, at pangkalahatang pagkawala ng tiwala sa pamumuno ng simbahan. Ang mga miyembro ng kongregasyon ay nagiging disilusyon at mapang-uyam, madalas na iniiwan ang organisadong pananampalataya. Sa isang antas ng lipunan, ang mga kahihinatnan ng apostasya ay parehong nakababahala. Habang ang mga simbahan ay nawawala ang kanilang moral at espiritual na katangi-tangi, nawawala rin ang kanilang propetikong tinig sa lipunan. Sa halip na maging asin at magaan, hamunin ang kawalang katarungan at ipahayag ang katotohanan ng Diyos, maraming mga apostatang simbahan ang basta na lamang umaalingaw-ngaw sa mga halaga ng sekular na kultura. Nag-iiwan ito ng moral na vacuum sa lipunan na kadalasang pinupuno ng mga mapaminsalang ideolohiya. Higit pa rito, ang apostasya sa mga simbahan ay kadalasang humahantong sa pag-abandona sa pangakong Kristiyano sa paglilingkod at pakikiramay. Kapag ang focus ay nabaling sa loob sa kaginhawahan at kaginhawahan ng mga miyembro, ang panawagan ni Kristo na paglingkuran ang mga dukha, ipagtanggol ang mga inaapi, at pangangalaga sa mga marginalized ay madalas na nalilimutan. Hindi lamang ito nakakasama sa mga tinawag ng simbahan upang paglingkuran, inaalis din ito ang mga Kristiyano ng kagalakan at paglago na nagmumula sa walang pag-iimbot na paglilingkod. Ang apostasya ay mayroon ding makabuluhang kahihinatnan para sa susunod na henerasyon. Kapag ang mga bata at kabataan ay nalantad sa pinababang Kristyanismo o maling mga turo, marami ang tuluyang tumatanggi sa pananampalataya. Nakikita nila ang pagkukunwari at kawalan ng kapangyarihang makapagpabago at naghihinuha na ang Kristyanismo ay walang anumang maialok. Ito ay humahantong sa isang napakalaking eksodo ng mga kabataan mula sa mga simbahan na nagbabanta sa hinaharap ng Kristyanismo sa maraming komunidad. Higit pa rito, ang apostasya ay kadalasang nagreresulta sa pagkawala ng pagpipitagan at pagkatakot sa Diyos. Kapag huminto ang mga simbahan sa pangangaral tungkol sa kabanalan ng Diyos, sa kanyang katuwiran, at sa kanyang paghatol, ang mga mananampalataya ay nawawala ang tamang pananaw kung sino ang Diyos. Ito ay humahantong sa isang kaswal at walang paggalang na paraan sa pagsamba at pamumuhay Kristiyano. Ang panalangin ay nagiging mababaw, ang pagsamba ay nagiging isang palabas na pang-aliw, at ang kasalanan ay hindi pinapansin. Ang apostasya ay mayroon ding makabuluhang kahihinatnan para sa pag-unawa at pagsasabuhay ng mga sakramento sa simbahan. Ang pagbibinyag at ang hapunan ng Panginoon, na dapat ay malalim na mga sandali ng pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa isa't isa, ay kadalasang nagiging walang laman na mga ritual o tuluyang iniiwan. Inaalis nito ang mga mananampalataya ng mahalagang paraan ng biyaya at espiritual na paglago. Ang isa pang malubhang kahihinatnan ng apostasya ay ang pagkawala ng disiplina sa simbahan. Kapag ang mga simbahan ay huminto sa pangangaral laban sa kasalanan at pagtawag sa mga mananampalataya sa kabanalan, ang biblikal na pagsasagawa ng disiplina sa simbahan ay madalas na inabandona. Ito ay nagpapahintulot sa kasalanan na umunlad sa komunidad, na sumisira sa patotoo ng simbahan at nakakapinsala sa espiritual na kalusugan ng mga miyembro nito. Ang apostasya ay humahantong din sa pagbaba ng diin sa panalangin at pag-asa sa banal na espiritu. Maraming mga apostatang simbahan ang higit na umaasa sa mga estratehiya sa marketing at mga diskarte sa paglago kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mga pagpupulong ng panalangin ay hindi gaanong dinadaluhan o ganap na tinanggal, at kakaunti ang inaasahan na ang Diyos ay kikilos sa isang supernatural na paraan. Nagreresulta ito sa isang simbahan na maaaring mukhang matagumpay sa labas, ngunit walang tunay na espiritual na kapangyarihan. Higit pa rito, ang apostasya ay kadalasang humahantong sa pagkawala ng pag-asa sa eskatolohiko. Kapag ang mga simbahan ay huminto sa pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo, ang katotohanan ng langit at impyerno, ang mga mananampalataya ay nawawala ang walang hanggang pananaw na dapat mag-udyok at humubog sa kanilang buhay. Nagreresulta ito sa isang myopic na Kristyanismo, na nakatuon lamang sa mga alalahanin at kasiyahan ng mundong ito.
Ang apostasya ay mayroon ding makabuluhang mga kahihinatnan para sa pag-unawa at pagsasabuhay ng Kristiyanong pangangasiwa. Kapag ang mga simbahan ay nagpatibay ng isang consumerist mindset, ang mga miyembro ay madalas na nakakalimutan ang kanilang responsibilidad na gamitin ang kanilang mga mapagkukunan, oras, talento, at kayamanan upang isulong ang kaharian ng Diyos. Ito ay humahantong sa pagbaba ng suporta para sa mga misyon, lokal na ministeryo, at mga dahilan ng katarungang panlipunan. Ang isa pang malubhang kahihinatnan ng apostasya ay ang pagkawala ng Kristiyanong paghingi ng tawad. Kapag ang mga simbahan ay huminto sa pagtuturo ng mga dahilan para sa pananampalatayang Kristiyano at kung paano ipagtanggol ang katotohanan sa Biblia, ang mga mananampalataya ay nagiging kulang sa kakayahan upang harapin ang mga intelektual na hamon sa Kristyanismo. Nag-aakay ito sa marami na talikuran ang kanilang pananampalataya kapag naharap sa mga argumento laban sa Kristyanismo na hindi nila alam kung paano tutugon. Malaki rin ang epekto ng apostasya sa pag-unawa at pagsasabuhay ng kasal at pamilya. Kapag ang mga simbahan ay nakompromiso ang turo ng Biblia sa mga bagay na ito, ang pagpapatibay ng mga pamantayang pangkultura sa halip na ang mga utos ng Diyos, ang resulta ay madalas na hindi gumagana ang mga pamilya at nasirang pagsasama. Ito ay hindi lamang nagdudulot ng personal na sakit at pagdurusa, ngunit nakakapinsala din sa patotoo ng simbahan sa lipunan. Higit pa rito, ang apostasya ay kadalasang humahantong sa pagkawala ng pagkakaiba sa pagitan ng sagrado at sekular. Kapag ang mga simbahan ay nagpatibay ng mga makamundong gawi at pagpapahalaga ng walang pag-unawa, ang linya sa pagitan ng simbahan at kultura ay nagiging malabo. Nagreresulta ito sa isang simbahan na hindi nakikilala bilang hiwalay na mga tao ng Diyos, na tinawag upang maging banal bilang siya ay banal. Ang apostasya ay mayroon ding makabuluhang kahihinatnan para sa pag-unawa at pagsasagawa ng pagsamba. Pinapalitan ng maraming apostatang simbahan ang tunay na pagsamba na nakasentro sa Diyos ng mga pagtatanghal na nakasentro sa tao. Ang musika ay nagiging higit na tungkol sa libangan kaysa sa pagdakila sa Diyos, at ang mga sermon ay nagiging mga motibasyon na pahayag sa halip na tapat na paglalahad ng salita ng Diyos. Inaalis nito ang mga mananampalataya ng pagbabagong karanasan ng tunay na pagsamba. Ang isa pang malubhang kahihinatnan ng apostasya ay ang pagkawala ng pangako sa katotohanan. Kapag ang mga simbahan ay nagpatibay ng isang postmodern na pag-iisip na itinatanggi ang pagkakaroon ng ganap na katotohanan, nawawala ang kanilang moral at espiritual na kompas. Ito ay humahantong sa isang ethical na relativism na nagpapahina sa moral na otoridad ng simbahan at nag-iiwan sa mga mananampalataya na walang matibay na batayan para sa paggawa ng mga desisyong etikal. Ang apostasya ay mayroon ding malalim na epekto sa pag-unawa at pagsasagawa ng simbahan bilang katawan ni Kristo. Kapag namayani ang labis na individualismo, ang ideya sa Biblia ng pagtutulungan at responsibilidad sa isa't isa ay kadalasang nawawala. Nagreresulta ito sa mga malungkot na Kristiyano na hindi nakakaranas ng paglago at suporta na nagmumula sa malalim na pagkakaugat sa isang komunidad ng pananampalataya. Higit pa rito, ang apostasya ay kadalasang humahantong sa pagkawala ng pakiramdam ng pagiging Kristiyano. Kapag ang mga simbahan ay nabigo na magturo na ang lahat ng gawain ay magagawa at dapat gawin para sa kaluwalhatian ng Diyos, ang mga mananampalataya ay madalas na namumuhay ng magkahiwalay na buhay, na naghihiwalay sa kanilang espiritual na buhay mula sa kanilang sekular na buhay. Nagreresulta ito sa humihinang Kristiyanong patotoo sa lugar ng trabaho at sa lipunan sa pangkalahatan. Ang apostasya ay mayroon ding makabuluhang kahihinatnan para sa pag-unawa at pagsasagawa ng pangangasiwa ng paglikha. Kapag binabaliwala ng mga simbahan ang utos ng Biblia na pangalagaan ang lupa, hindi lamang nila sinuway ang Diyos kundi nabigo rin silang magbigay ng mahalagang tinig ng Kristiyano sa mga talakayan tungkol sa mga isyu sa kapaligiran. Ang isa pang malubhang kahihinatnan ng apostasya ay ang pagkawala ng diin sa progresibong pagpapabanal. Kapag huminto ang mga simbahan sa pagtuturo tungkol sa pangangailangan para sa patuloy na paglago sa kabanalan, maraming mananampalataya ang nagiging stagnant sa kanilang espiritual na paglalakbay. Nagreresulta ito sa mga buhay na nagpapakita ng kaunting katibayan ng bunga ng espiritu at kaunting pagkakaiba sa mundo sa kanilang paligid. Ang apostasya ay madalas ding humahantong sa isang baluktot na pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos.
Maraming mga apostatang simbahan ang nangangaral ng pag-ibig na walang katotohanan, na tinatanggap ang lahat at hindi humihingi ng pagbabago. Bagamat mukhang kaakit-akit ito, talagang inaalis nito sa mga tao ang nagbabagong pag-ibig ng Diyos na tumatanggap sa atin kung ano tayo, ngunit mahal tayo ng sobra para iwan tayo sa ganoong paraan. Higit pa rito, ang apostasya ay kadalasang nagreresulta sa pagkawala ng pangitain sa kaharian ng Diyos. Kapag ang mga simbahan ay nakatuon lamang sa mga personal na pagpapala o makalupang tagumpay, nalilimutan nila ang mas malaking larawan ng plano ng Diyos na ibalik ang lahat ng bagay kay Kristo. Ito ay humahantong sa isang myopic na Kristyanismo na may maliit na pagbabagong epekto sa lipunan. Ang apostasya ay mayroon ding makabuluhang kahihinatnan para sa pag-unawa at pagsasabuhay ng espiritual na pakikidigma. Maraming mga apostatang simbahan ang maaaring ganap na itanggi ang katotohanan ng espiritual na labanan o pumunta sa iba pang sukdulan na nakikita ang mga demonyo sa lahat ng dako. Ang parehong kalabisan ay nag-iiwan sa mga mananampalataya na hindi handa na harapin ang tunay na espiritual na mga labanan na kinakaharap natin araw-araw. Ang isa pang malubhang kahihinatnan ng apostasya ay ang pagkawala ng diin sa kasapatan ni Kristo. Kapag ang mga simbahan ay nagsimulang mag-alok ng mga bagay maliban kay Kristo bilang sagot sa mga pangangailangan ng tao maging pop psychology, mga gawin ng ibang mga relihiyon, o mga pangako ng kasaganaan talagang sinasabi nila na si Kristo ay hindi sapat. Hindi lamang sinisiraan nito si Kristo, ngunit iniiwan din nito ang mga tao na naghahanap ng kasiyahan sa mga lugar na hindi nila kailanman tunay na masisiyahan. Ang apostasya ay madalas ding humahantong sa isang baluktot na pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Ang ilang mga apostatang simbahan ay nangangaral ng murang biyaya na hindi nangangailangan ng tugon o pagbabago sa buhay. Ang iba ay nahulog sa legalismo na nagdaragdag ng mga pangangailangan ng tao sa biyaya ng Diyos. Ang parehong mga sukdulan ay sumisira sa tunay na ebanghelyo at nag-aalis sa mga tao ng pagbabagong kapangyarihan ng tunay na biyaya ng Diyos. Higit pa rito, ang apostasya ay kadalasang nagreresulta sa pagkawala ng paningin para sa mga misyon sa mundo. Kapag nakalimutan ng mga simbahan ang dakilang utos na gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa, sila ay nagiging introvert at nakatuon lamang sa kanilang sariling mga pangangailangan. Hindi lamang nito sinusuway ang malinaw na utos ni Kristo, inaalis din nito ang sigla at paglago ng simbahan na nagmumula sa pakikibahagi sa pandaigdigang misyon ng Diyos. Ang apostasya ay mayroon ding makabuluhang kahihinatnan sa pag-unawa at pagsasabuhay ng pagpapatawad. Maraming mga apostatang simbahan ang maaaring pinaliit ang pangangailangan para sa kapatawaran, dahil pinaliit nila ang katotohanan ng kasalanan o nangangaral ng walang halagang pagpapatawad na hindi nagpapakita ng lalim ng pagpapatawad na ipinakita sa krus. Nagreresulta ito sa mga nasirang relasyon at buhay na hindi binago ng kapangyarihan ng tunay na pagpapatawad. Ang isa pang malubhang kahihinatnan ng apostasya ay ang pagkawala ng diin sa pakikiisa ng mga santo. Kapag nananaig ang labis na individualismo, ang ideya ng Biblia na tayo ay bahagi ng isang mas malaking katawan, parehong lokal at sa buong mundo, ay madalas na nawawala. Inaalis nito ang mga mananampalataya ng kayamanan na nagmumula sa pag-uugnay sa katawan ni Kristo sa lahat ng pagkakaiba-iba nito. Ang apostasya ay madalas ding humahantong sa isang baluktot na pag-unawa sa pagdurusa. Maraming mga apostatang simbahan ang maaaring itanggi ang katotohanan ng pagdurusa, na nangangako ng kalusugan at kayamanan sa lahat ng tunay na mananampalataya, o nabigo na mag-alok ng pananaw sa Biblia kung paano ginagamit ng Diyos ang pagdurusa sa ating buhay. Nag-iiwan ito sa mga mananampalataya na hindi handa na harapin ang hindi maiiwasang mga paghihirap sa buhay. Higit pa rito, ang apostasya ay kadalasang nagreresulta sa pagkawala ng diin sa biblikal na pangangasiwa sa pananalapi. Kapag ang mga simbahan ay hindi nagtuturo tungkol sa kasarian, edad, kasiyahan, at pagtitiwala sa Diyos para sa probisyon, ang mga miyembro ay kadalasang gumagamit ng makamundong mga saloobin sa pera. Hindi lamang nito pinipigilan ang iyong espiritual na paglago, nililimitahan din nito ang mga mapagkukunang magagamit para sa ministeryo at mga misyon. Ang apostasya ay mayroon ding makabuluhang mga kahihinatnan para sa pag-unawa at pagsasagawa ng pamumuno ng tagapaglingkod. Maraming mga apostatang simbahan ang gumagamit ng mga modelo ng pamumuno batay sa kapangyarihan at kontrol kaysa sa modelo ng lingkod na ipinakita ni Kristo.
Ito ay hindi lamang sumasalungat sa malinaw na turo ni Jesus, ngunit lumilikha din ng mga kapaligiran na madaling kapitan ng pang-aabuso sa kapangyarihan at pagmamanipula. Ang isa pang malubhang kahihinatnan ng apostasya ay ang pagkawala ng diin sa pangangasiwa sa oras. Kapag ang mga simbahan ay nabigo na magturo tungkol sa matalinong paggamit ng oras bilang isang bigay Diyos na mapagkukunan, ang mga mananampalataya ay madalas na gumagamit ng galit na galit at hindi balansing mga pattern ng mundo. Nagreresulta ito sa stress at pagod na buhay na kakaunti ang oras para sa Diyos o paglilingkod sa iba. Ang apostasya ay madalas ding humahantong sa isang baluktot na pag-unawa sa sexualidad ng tao. Maraming mga apostatang simbahan ang maaaring tumanggap ng mga sexual na pamantayan ng sekular na kultura o tumutugon sa hindi biblikal na legalismo. Ang parehong mga diskarte ay nabigo upang ipakita ang disenyo ng Diyos para sa sexualidad at nagreresulta sa malaking pinsala sa parehong mga individual at pamilya. Higit pa rito, ang apostasya ay kadalasang nagreresulta sa pagkawala ng diin sa pangangasiwa ng mga espiritual na kaloob. Kapag nabigo ang mga simbahan na magturo tungkol sa kahalagahan ng pagtuklas at paggamit ng mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa bawat mananampalataya, ang katawan ni Kristo ay pinagkaitan ng mayamang pagkakaiba-iba ng mga ministeryo na nilayon ng Diyos. Ang apostasya ay mayroon ding makabuluhang mga kahihinatnan para sa pag-unawa at pagsasabuhay ng Kristiyanong pagkamapagpatuloy. Maraming mga apostatang simbahan ang nakakalimutan ang panawagan sa Biblia na tanggapin ang estranghero at ang nangangailangan. Hindi lamang ito sumasalungat sa halimbawa ni Kristo, ngunit inaalis din nito ang makapangyarihang pagkakataon sa simbahan na ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mga praktikal na paraan. Ang isa pang malubhang kahihinatnan ng apostasya ay ang pagkawala ng diin sa kahalagahan ng Kristiyanong pag-iisip. Kapag nabigo ang mga simbahan na hikayatin ang kritikal na pag-iisip at intelektual na pakikipag-ugnayan sa pananampalataya, ang mga mananampalataya ay kadalasang nagkakaroon ng mababaw na pananampalataya na hindi makatiis sa mga hamon ng intelektual ng sekular na mundo. Ang apostasya ay madalas ding humahantong sa isang baluktot na pag-unawa sa kalikasan at layunin ng simbahan. Maraming mga apostatang simbahan ang gumagamit ng modelo ng simbahan na nakabase sa negosyo o entertainment kaysa sa modelo ng Biblia ng isang komunidad ng mga disipulo sa misyon. Nagreresulta ito sa mga simbahan na maaaring malaki sa bilang ngunit maliit sa tunay na espiritual na epekto. Higit pa rito, ang apostasya ay kadalasang nagreresulta sa pagkawala ng diin sa kahalagahan ng pagtatapat at pagsisisi. Kapag ang mga simbahan ay huminto sa pagtuturo tungkol sa patuloy na pangangailangan na harapin ang kasalanan at bumaling sa Diyos, ang mga mananampalataya ay madalas na nakulong sa mga pattern ng kasalanan na humahadlang sa kanilang espiritual na paglago at patotoo. Ang apostasya ay mayroon ding makabuluhang kahihinatnan para sa pag-unawa at pagsasagawa ng pangangasiwa sa kalusugan. Maraming mga apostatang simbahan ang maaaring lubusang binabaliwala ang aspetong ito ng buhay Kristiyano o nahulog sa hindi biblikal na mga sukdulan. Ang isang balanseng, biblikal na diskarte sa pangangalaga sa katawan bilang isang templo ng banal na espiritu ay madalas na nawawala. Ang isa pang malubhang kahihinatnan ng apostasya ay ang pagkawala ng diin sa kahalagahan ng pagiging miyembro ng simbahan. Kapag ang mga simbahan ay minamaliit ang kahalagahan ng formal na pangako sa isang lokal na komunidad ng pananampalataya, ang mga mananampalataya ay kadalasang nagiging espiritual na mga mamimili sa halip na mga tapat na miyembro ng katawan ni Kristo. Ang apostasya ay madalas ding humahantong sa isang baluktot na pag-unawa sa papel ng damdamin sa buhay Kristiyano. Ang ilang apostatang simbahan ay labis na binibigyang diin ang emosyonal na karanasan, habang ang iba ay halos ganap na pinipigilan ito. Parehong mga sukdulan ay nabigo upang ipakita ang isang balanseng pananaw sa Biblia ng mga damdamin bilang isang mahalagang bahagi ng ating sangkatauhan na nilikha ng Diyos. Higit pa rito, ang apostasya ay kadalasang nagreresulta sa pagkawala ng diin sa kahalagahan ng pahinga at Sabbath. Kapag pinagtibay ng mga simbahan ang mabagsik na bilis ng kultura, binabaliwala ang utos ng Diyos para sa regular na pahinga. Ang mga mananampalataya ay kadalasang nakakaranas ng espiritual at pisikal na pagkasunog. Ang apostasya ay mayroon ding makabuluhang mga kahihinatnan para sa pag-unawa at pagsasabuhay ng pangangasiwa ng teknolohiya. Maraming apostatang simbahan ang maaaring gumamit ng teknolohiya nang walang pag-unawa o tinatanggihan ito ng tahasan.
Ang isang matalino, biblikal na diskarte sa paggamit ng teknolohiya ay kadalasang nawawala. Ang isa pang malubhang kahihinatnan ng apostesya ay ang pagkawala ng diin sa kahalagahan ng pananagutan. Kapag ang mga simbahan ay minamaliit ang pangangailangan para sa kapwa may pananagutan na mga relasyon, ang mga mananampalataya ay madalas na naiiwang mahina sa mga tukso at mga pattern ng kasalanan na maaaring naiwasan ng may sapat na suporta at paghihikayat. Ang apostesya ay madalas ding humahantong sa isang baluktot na pag-unawa sa layunin ng trabaho. Maraming mga apostatang simbahan ang maaaring gumamit ng isang purong sekular na pananaw sa trabaho o tinitingnan lamang ito bilang isang paraan sa pinansyal na layunin. Ang biblikal na pananaw sa trabaho bilang isang bigay Diyos na pagtawag at isang paraan ng pagsamba ay kadalasang nawawala. Higit pa rito, ang apostesya ay kadalasang nagreresulta sa pagkawala ng diin sa kahalagahan ng pagpapakumbaba. Kapag tinanggap ng mga simbahan ang mga halaga ng mundo ng pagpapatibay sa sarili at pagpapalaganap sa sarili, ang Kristiyanong bertud ng pagpapakumbaba ay madalas na napapansin o hindi naunawaan. Ang apostesya ay mayroon ding makabuluhang mga kahihinatnan para sa pag-unawa at pagsasagawa ng pangangalaga sa kapaligiran. Maraming mga apostatang simbahan ang maaaring lubusang binabaliwala ang responsibilidad ng Kristiyano na pangalagaan ang nilikha ng Diyos o magkaroon ng pananaw na may hangganan sa pagsamba sa kalikasan. Ang isang balanseng biblikal na diskarte sa pangangalaga sa kapaligiran ay kadalasang nawawala. Ang isa pang malubhang kahihinatnan ng apostesya ay ang pagkawala ng diin sa kahalagahan ng pagtitiyaga sa pananampalataya. Kapag nabigo ang mga simbahan na magturo tungkol sa pangangailangang magtiis hanggang wakas, ang mga mananampalataya ay kadalasang nagkakaroon ng pananampalataya na madaling nayayanig ng mga paghihirap at tukso. Ang apostesya ay madalas ding humahantong sa isang baluktot na pag-unawa sa papel ng pamahalaan at sa pakikilahok sa politika ng mga Kristiyano. Ang ilang mga apostatang simbahan ay nagiging labis na namumulitika, habang ang iba ay tuluyang umaalis sa pampublikong lugar. Ang parehong mga sukdulan ay nabigo upang ipakita ang isang balanseng pananaw sa Biblia tungkol sa pagkakasangkot ng Kristiyano sa lipunan. Higit pa rito, madalas na nagreresulta ang apostesya sa pagkawala ng diin sa kahalagahan ng pangangasiwa sa mga relasyon. Kapag nabigo ang mga simbahan na magturo tungkol sa kahalagahan ng paglinang ng malusog na mga relasyon at pagharap sa mga salungatan ayon sa Biblia, ang mga mananampalataya ay kadalasang gumagamit ng makamundong mga pattern ng relasyon na nakakapinsala at hindi nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. Ang apostasya ay mayroon ding makabuluhang mga kahihinatnan para sa pag-unawa at pagsasagawa ng personal at pampamilyang pagsamba. Maraming apostatang simbahan ang minamaliit ang kahalagahan ng pang-araw-araw na personal na debosyon at regular na pampamilyang pagsamba. Nagreresulta ito sa mga mananampalataya na maaaring dumalo sa mga serbisyo sa simbahan, ngunit may kakaunting koneksyon sa Diyos araw-araw. Ang isa pang malubhang kahihinatnan ng apostesya ay ang pagkawala ng diin sa kahalagahan ng kasiyahan. Kapag tinanggap ng mga simbahan ang consumerist mentality sa mundo, ang mga mananampalataya ay madalas na nakulong sa isang siklo ng kawalang kasiyahan at patuloy na naghahanap ng higit pa, nawawala ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa kasiyahan kay Kristo. Ang apostesya ay madalas ding humahantong sa isang baluktot na pag-unawa sa layunin ng pagdurusa sa buhay Kristiyano. Maraming mga apostatang simbahan ang maaaring itanggi ang katotohanan ng pagdurusa o nabigo na magbigay ng pananaw sa Biblia kung paano ginagamit ng Diyos ang pagdurusa para sa ating paglago at kanyang kaluwalhatian. Nag-iiwan ito sa mga mananampalataya na hindi handa na harapin ang hindi maiiwasang mga paghihirap sa buhay. Lahat ng mga kahihinatnan ng apostasya ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang nakababahalang larawan ng isang simbahan na nawalan ng asin at liwanag. Ang isang simbahan na itinalaga ang sarili sa katotohanan ng Biblia at yumakap sa mga makamundong pagpapahalaga ay hindi lamang nabigo sa pagtupad sa kanyang bigay Diyos na misyon, ngunit nagdudulot din ng malaking pinsala sa mga miyembro nito at sa lipunan sa pangkalahatan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na, gaano man kalubha ang mga kahihinatnan na ito, palaging may pag-asa. Ang Diyos ay tapat na nag-iingat ng isang nalabi, at siya ay makapangyarihang magdala ng pagbabago at muling pagbabangon kahit sa pinakamadilim na sitwasyon. Ang susi ay pagsisisi, isang taos-pusong pagbabalik sa katotohanan ng Biblia, at isang panibagong pangako sa pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay.
Sa makatuwid, habang kinikilala natin ang kabigatan ng apostasya, ang mga kahihinatnan nito, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sa halip, dapat nating ialay ang ating sarili sa taimtim na panalangin, masigasig na pag-aaral ng kasulatan, tapat na pagiging alagad, at matapang na pagpapatotoo. Sapagkat sa pamamagitan ng mga paraan na ito madalas gumagawa ang Diyos upang ibalik ang kanyang mga tao sa kanyang sarili, at ibalik ang kanyang simbahan sa katapatan at pagiging epektibo. Ang paglaban sa apostasya sa modernong simbahan ay hindi isang simpleng gawain, ngunit ito ay mahalaga para sa espiritual na kalusugan ng mga mananampalataya at ang integridad ng Kristiyanong saksi sa mundo. Tuklasin natin ang mga epektibong estratehiya upang matugunan ang lumalaking hamon na ito. Una, mahalagang pagtibayin muli ang pinakamataas na otoridad ng kasulatan. Sa isang mundo ng relativism, dapat nating matatag na iangkla ang ating sarili sa salita ng Diyos bilang ang ating hindi nagkakamali na tuntunin ng pananampalataya at pagsasagawa. Nangangahulugan ito na hindi lamang ipahayag ang ating paniniwala sa Biblia, ngunit aktual na pag-aralan ito ng malalim, pagninilay-nilay ito araw-araw, at patuloy na paglalapat nito sa ating buhay. Ang mga simbahan ay kailangang bumalik sa expository na pangangaral, na sinusuri ang mga banal na kasulatan bawat talata, kabanata bawat kabanata. Ang pamaraang ito ng pagtuturo ay nakakatulong na matiyak na natatanggap natin ang lahat ng paghahayag ng Diyos, hindi lamang ang mga piraso na nakalulugod sa atin. Hikayatin ang iyong pastor na gamitin ang pamamaraang ito kung hindi pa niya ginagawa. Isa pa, dapat nating linangin ang isang kultura ng malalim na pag-aaral ng Biblia sa ating mga kongregasyon. Higit pa ito sa pagbabasa ng isang talata araw-araw o pakikilahok sa isang mababaw na pag-aaral sa Biblia. Ito ay nagsasangkot ng pagsaliksik sa kasulatan, pag-aaral ng sistematikong teolohiya, pag-aaral tungkol sa hermeneutics, ang agham ng interpretasyong Biblia, at apologetics. Ang intentional discipleship ay isa pang makapangyarihang sandata laban sa apostasya. Maraming mananampalataya ngayon ang may mababaw na kaalaman sa pananampalataya, na nagiging dahilan upang sila ay mahina sa mga maling aral. Kailangan nating maglaan ng panahon at lakas sa paggawa ng may gulang na mga alagad na nasangkapan upang makilala ang katotohanan mula sa kamalian. Ang pagkadisipulo na ito ay dapat na higit pa sa pagpapadala ng impormasyon. Dapat itong kasangkot sa pagmomolde ng isang buhay na may tunay na pananampalataya, pagtuturo ng praktikal na pag-aaral ng Biblia, at mga kasanayan sa panalangin, at pagtulong sa mga bagong mananampalataya na ilapat ang katotohanan sa Biblia sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay. Ang panalangin ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa paglaban sa apostasya. Kailangan nating manalangin ng taimtim para sa espiritual na pagkilala, kapwa para sa ating sarili, at para sa ating mga simbahan. Ipanalangin na ang Diyos ay magbangon ng mga tapat na pinuno na hindi ikompromiso ang katotohanan. Manalangin para sa muling pagkabuhay ng pagmamahal sa salita ng Diyos sa mga tao ng Diyos. Ang mga regular na pagpupulong ng panalangin na partikular na nakatuon sa paglaban sa apostasya at pagtataguyod ng katapatan sa Biblia ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan. Isaalang-alang ang pagsisimula ng gayong grupo sa iyong simbahan kung wala pang isa. Ang paglinang ng isang tunay na komunidad ay isa pang mahalagang diskarte. Ang apostasya ay madalas na umuunlad kapag ang mga mananampalataya ay nakahiwalay. Kailangan nating lumikha ng mga kapaligiran kung saan ang mga Kristiyano ay maaaring maging tunay sa kanilang mga pakikibaka, magtanong ng mahihirap na tanong, at makatanggap ng mapagmahal na suporta at pananagutan. Maaaring kabilang dito ang paglikha ng maliliit na pag-aaral sa Biblia, at mga grupo ng panalangin, isa sa isang mentoring, o simpleng pagpapaunlad ng kultura ng mabuting pakikitungo at tunay na pakikisama sa ating mga simbahan. Ang pagsasagawa ng disiplina ng simbahan sa Biblia ay mahalaga din sa paglaban sa apostasya. Bagamat madalas na napapabayaan sa modernong mga simbahan, ang mapagmahal na disiplina ay isang paraan na itinatag ng Diyos upang mapanatili ang kadalisayan ng simbahan at ibalik ang mga naligaw ng landas. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging legal o mapanghusga, bagkus ay sapat na pagmamahal upang harapin ang kasalanan at maling aral sa paraang Biblia at mahabagin. Ang mga simbahan na matapat na nagsasagawa ng disiplina ay may posibilidad na maging mas lumalaban sa apostasya. Ang pagbuo ng matatag na apologetics ay isa pang mahalagang tuol.
Sa mundong lalong lumalaban sa Kristyanismo, kailangang malaman ng mga mananampalataya hindi lamang kung ano ang kanilang pinaniniwalaan, ngunit kung bakit sila naniniwala dito. Mag-alok ng mga kurso sa apologetics sa iyong simbahan, mag-imbita ng mga dalubhasang tagapagsalita, lumikha ng isang apologetics ministry. Ang pagsangkap sa mga mananampalataya na ipagtanggol ang kanilang pananampalataya ay hindi lamang nagpoprotekta sa kanila laban sa apostasya, kundi naghahanda din sa kanila na ibahagi ang ebanghelyo ng mas epektibo sa isang mundong may pag-aalinlangan. Ang pagtataguyod ng pananaw sa Biblia tungkol sa pagdurusa ay napakahalaga sa paghahanda ng mga mananampalataya para sa hindi maiiwasang mga hamon sa buhay. Marami ang umaalis sa pananampalataya kapag nahaharap sila sa mga paghihirap dahil sila ay tinuruan na umasa ng isang walang problemang buhay Kristiyano. Kailangan nating ituro ang katotohanan sa Biblia tungkol sa kung paano ginagamit ng Diyos ang pagdurusa upang dalisayin at hubugin tayo sa larawan ni Kristo. Ang paglinang ng isang countercultural mindset ay mahalaga din. Ang apostesya ay madalas na nagsisimula kapag ang simbahan ay nagsisikap na umayon sa mundo upang maging may kaugnayan. Sa halip, dapat nating turuan ang mga mananampalataya na mamuhay bilang mga exiles at pilgrims sa mundong ito, na yakapin ang ating pagkakakilanlan bilang isang bayang hiwalay sa Diyos. Hindi ito nangangahulugan ng paghihiwalay, ngunit sa halip ay intensyonal na pakikipag-ugnayan sa kultura mula sa isang natatanging Kristiyanong pananaw. Dapat nating turuan ang mga mananampalataya na mag-isip ayon sa Biblia tungkol sa lahat ng larangan ng buhay, trabaho, relasyon, libangan, politika. Ang pagtataguyod ng matatag na pag-unawa sa biyaya ng Diyos ay isa pang mahalagang diskarte. Marami ang nahulog sa apostasya dahil hindi nila tunay na nauunawaan ang ebanghelyo ng biyaya. Nakulong sila sa legalismo o kahalayan. Kailangan nating ipangaral at ipamuhay ang katotohanan na ang biyaya ng Diyos ay nagliligtas sa atin at nagbibigay daan sa atin na mamuhay ng banal. Ang pagpapaunlad ng isang pangitain ng kaharian ng Diyos ay mahalaga din kapag naunawaan ng mga mananampalataya na bahagi sila ng isang bagay na mas dakila kaysa sa kanilang sarili, ang walang hanggang plano ng Diyos na tubusin ang lahat ng bagay kay Kristo. Mas maliit ang posibilidad na maakit sila ng mga maling doktrina na nangangako ng agarang mga benepisyo, ngunit itinatanggi ang tunay na ebanghelyo. Ang pagtataguyod ng pagkaunawa sa Biblia sa simbahan bilang katawan ni Kristo ay isa pang mahalagang diskarte. Marami sa ngayon ang may konsumeristang pananaw sa simbahan, tumatalon mula sa isang kongregasyon patungo sa isa pa para hanapin kung ano ang nababagay sa kanilang mga kagustuhan. Kailangan nating ituro ang halaga ng pangako sa isang lokal na komunidad ng pananampalataya, kahit na ito ay mahirap. Ang paglinang ng hilig para sa personal at kolektibong kabanalan ay mahalaga. Ang apostasya ay kadalasang nagsisimula sa maliliit na kompromiso na unti-unting sumisira sa ating espiritual na integridad. Kailangan nating tawagan ang mga mananampalataya upang mamuhay ng mga buhay na nagpapakita ng kabanalan ng Diyos, hindi dahil sa legalismo, kundi dahil sa pag-ibig kay Kristo. Ang pagtataguyod ng pagkaunawa sa Biblia tungkol sa pangangasiwa ay mahalaga din kapag naunawaan ng mga mananampalataya na ang lahat ng mayroon sila, panahon, talento, mapagkukunan, ay pag-aari ng Diyos at dapat gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Mas malamang na hindi sila maakit ng mga maling doktrina na nangangako ng pansariling pakinabang. Ang pagpapatibay ng panibagong pangako sa dakilang komisyon ay isa pang mahalagang diskarte. Ang mga simbahang nakatuon sa paggawa ng mga alagad sa lahat ng bansa ay mas malamang na mahulog sa apostasya. Pinananatili nila ang isang malinaw na pananaw sa kanilang layunin, at patuloy na hinahamon na ipamuhay ang kanilang pananampalataya ng totoo. Ang pagbuo ng isang matatag na teolohiya ng trabaho ay mahalaga upang labanan ang sekular, sagradong paghahati na nararanasan ng maraming mananampalataya. Kapag naunawaan natin na ang lahat ng tapat na gawain ay magagawa at dapat gawin para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin mahahati ang ating pananampalataya. Ang pagtataguyod ng pag-unawa sa Biblia tungkol sa kasal at pamilya ay napakahalaga sa isang kultura na patuloy na nagpapakahulugan sa mga institusyong ito. Dapat ituro at huwaran ng mga simbahan ang pananaw ng Diyos para sa kasal at pamilya na nag-aalok ng biyaya at katotohanan sa pantay na sukat. Mahalaga rin ang paglinang ng pag-iisip sa paglikha ng stewardship. Ang pangangalaga sa lupa na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi lamang isang responsibilidad,
ngunit isang pagkakataong masaksihan ang katangian ng Diyos sa isang mundong nababahala sa mga isyu sa kapaligiran. Ang pagtataguyod ng pag-unawa sa Biblia tungkol sa espiritual na pakikidigma ay mahalaga. Kailangang maunawaan ng mga mananampalataya na sila ay nasa isang tunay na espiritual na labanan, ngunit kailangan din nilang maging kasangkapan upang harapin ang katotohanan ito sa isang biblikal at balanseng paraan. Ang pagpapaunlad ng kultura ng pananagutan ay mahalaga. Kabilang dito ang paglikha ng mga istruktura kung saan ang mga mananampalataya ay maaaring magtapat ng mga kasalanan, magbahagi ng mga pakikibaka, at makatanggap ng mapagmahal na suporta, pagtutuwid. Ang mga pinuno, lalo na, ay dapat na imodelo ang pagiging bukas at kahinaan na ito. Ang pagtataguyod ng pag-unawa sa Biblia tungkol sa pagpapatawad at pagkakasundo ay mahalaga sa isang mundong nagkakabahabahagi. Dapat ituro at huwaran ng mga simbahan ang radikal na pagpapatawad na ipinakita ni Kristo sa krus. Ang paglinang ng panghabang buhay na pag-iisip sa pag-aaral ay mahalaga. Dapat nating hikayatin ang mga mananampalataya na patuloy na lumago sa kanilang kaalaman tungkol sa Diyos at sa Kanyang salita, hindi kailanman tumitigil sa isang mababaw na pag-unawa sa pananampalataya. Ang pagtataguyod ng balanseng pag-unawa sa damdamin at katwiran sa pananampalatayang Kristiyano ay mahalaga. Maraming mga simbahan ang nahuhulog sa sukdulan, alinman sa sobrang emosyonal o sobrang intelektual. Kailangan natin pareho, mga pusong umiibig sa Diyos at mga isip na nakatuon sa Kanyang katotohanan. Ang pagbuo ng isang matatag na teolohiya ng pagdurusa at pag-uusig ay mahalaga. Sa isang daigdig na lalong lumalaban sa biblikal na Kristyanismo, ang mga mananampalataya ay dapat na maging handa na harapin ang pagsalungat at maging ang pag-uusig para sa kanilang pananampalataya. Sa wakas, ang paglinang ng isang biblikal na eschatological na pananaw ay mahalaga. Ang matibay na pag-unawa sa mga kaganapan sa katapusan ng panahon ay maaaring magbigay sa atin ng pag-asa sa mahihirap na panahon at mag-udyok sa atin na mamuhay ng tapat habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo. Tandaan, ang paglaban sa apostesya ay hindi isang labanan na maaari nating mapanalunan ng mag-isa. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng banal na espiritu, at ang suporta sa isa't isa ng komunidad ng pananampalataya. Ngunit kung mananatili tayong mapagbantay, nakaugat sa salita ng Diyos, at nakatuon sa katotohanan ng Ebanghelyo, malalabanan natin ang agos ng apostasya at mananatiling tapat kay Kristo. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga estratehiyang ito ang sa tingin mo ang pinakamahalaga para labanan ang apostasya sa sarili mong buhay o simbahan? Ibahagi ang iyong mga pagmumuni-muni sa mga komento sa ibaba. Ang iyong pananaw ay maaaring iyon lang ang kailangang marinig ng isang tao para lumakas ang kanilang pananampalataya. At kung ang nilalamang ito ay naging isang pagpapala sa iyo, mangyaring isaalang-alang ang pagsuporta sa aming channel. Mayroon kaming link ng donasyon na nakapin sa unang komento. Ang iyong kontribusyon ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng matatag na nilalamang biblikal at maabot ang mas maraming tao gamit ang pagbabagong katotohanan ng Ebanghelyo. Sama-sama, makakagawa tayo ng pagbabago sa paglaban sa apostasya at pagtataguyod ng katapatan sa Biblia sa ating henerasyon.